Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1241, takpan ang lalamunan ng isang espada. Conclusive ang ebidensya. Ano pa ang masasabi ni Sulaikan? Sa sandaling ito, tila nawala ang kanyang kaluluwa, at ang Emperor's Sword ni Jingzi ay nakatutok na sa kanyang ulo, at malamig niyang sinabi, kanina ko lang sinabi na kaya kong iligtas ang iyong buhay, ngunit ngayon ay tila hindi ka nakarapat-dapat na iligtas. Nang nahadyap ng malamig na liwanag ang kanyang mata, agad na sinabi ni Sulaikan, President Jing, ikakasal ka sa aking imperial na kapatid na si Mo Chen sa malaot madali. Papatayin mo ba talaga ako? Hindi ka ba natatakot na sisihin ka ni Mo Chen sa huling sandali? Magagawa lamang ni Sulaikan na trituhin ang isang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor, at inilipat si Mo Chen palabas, umaasang titigil si Jingzi. Matapos marinig ito, napangiti pa si Jingzi. Ngayon iniisip ko na may kapatid ka. Noong pinatay mo ang tatay mo, naisip mo ba? Isipin mo, biological father mo yun. Isipin mo, may kapatid ka na. Ngayong malapit ka nang mamatay, isipin mo. Gising ka na ba? Tapos sasabihin ko sa'yo, huli na. Nang makitang hindi natinag si Jingzi, sinabi ni Sulaikan, okay, hindi mo ako kailangang patawarin, o maaari mo akong patayin, ngunit maaari mong hayaan akong makita si Mo. Nakagawa na ako ng lahat ng uri ng masamang bagay, ngunit hindi ko kailanman tinatrato ng masama ang aking nakababatang kapatid na babae. Naniniwala rin ako na ang aking nakababatang kapatid na babae ay dapat na gustong makita ako sa huling pagkakataon, kung hindi, pagsisisihan ko ito. Paglalakbay para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Nang makitang walang paraan, maaari lamang tahakin ni Sulaikan ang landas ni Mo Chen. Hanggat nakilala niya si Mo Chen, magpapakita siya ng pagmamahal kay Mo Chen at kumilos ng makatwiran, at ilalabas niya ang nangyari noong bata pa siya at idagdag si Mo Chen dito. Siya ay isang emosyonal na tao sa simula, kaya naniniwala ako na hindi niya nais na mamatay siya. Hindi pinakinggan ni Jingzi si Sulaikan, pero hindi niya pinakinggan ang kanyang babaeng si Mo Chen, tama ba? Hanggang ngayon, hinahabol pa rin ni Sulaikan ang kanyang wishful thinking. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Jingzi. Bago ako pumunta dito para makita ka, magkasama na kami ni Mo Chen. Tinanong ko rin siya para sa kanyang opinyon at tinanong siya kung gusto niyang pumunta dito para makita ka. Ano sa palagay mo ang sinabi niya? Jing, pagkatapos magsalita ni Zi, maririnig mo ang pagtulo ng karayom sa selda. Si Sulaikan, na orihinal na nagkaroon ng kislap ng pag-asa, lahat ng kanyang mga ilusyon ay nabasag sa isang iglap. Para siyang zombie na naglalakad, at nawala ang huling liwanag sa kanyang mga mata. Minsan naisip niya na ang ate niya ay palaging kapatid niya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang masamang pag-iisip kay Mo Chen mula noong siya ay bata pa. Siya at si Sulimin ay lantaran at palihim na naglaban para sa trono, ngunit pagdating sa pagtrato kay Mo Chen, maging si Sulimin ay taos-puso. Minsan ay naisip niya na ang relasyon ng magkapatid sa pagitan nila ay magtatagal, ngunit ngayon ay malapit ng magwakas, ngunit naiintindihan din niya sa sandaling ito na siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung tutuusin, ang relasyon ng mag-ama sa pagitan nila ni Andy, siya rin mismo ang pumutol. Walang pakialam si Jingzi kung siya ay malungkot o hindi, at direktang sinabi, walang sinabi sa iyo si Mo Chen sa oras na iyon. Hiniling niya sa akin na pumunta dito ng mag-isa. Sa katunayan, kung wala ang paliwanag ni Jingzi, hindi mahuhulaan ni Sulaikan. Ang pagpili ni Mo Chen na huwag lumitaw dito ay nagpapakita na siya ay labis na nadismaya sa kanila, at kahit na ang pagkikita sila ay hindi na kailangan. Haha! Mapait na ngumiti si Sulaikan. Marahil sa sandaling ito, nagkaroon siya ng epiphany, ngunit huli na ang lahat. Jingzi, hindi mo dapat pabayaan si Mo Chen sa hinaharap. Tumango si Jingzi at sinabing, maaaring ito na ang pinakatamang pahayag sa iyong buhay. Kung mayroon kang ibang buhay, ipanganak sa isang ordinaryong pamilya. Sinabi ni Jingzi pagkatapos magsalita ni Zi, itinaas niya ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tumama sa leeg ni Sulaikan ang matalim na talam ng espada ng emperador. Para kay Sulaikan, naubos na ni Jingzi ang kanyang kabaitan at katwiran. Hindi niya mailigtas ang kanyang buhay dahil lamang sa ilang salita ni Sulaikan, kaya maaari lamang niyang tapusin ang kanyang buhay sa pinakamabilis na paraan upang maibsan ang kanyang sakit. Sa pamamagitan ng isang boom, si Sulaikan ay bumagsak ng diretso sa lupa. Bagamat naramdaman niyang mamamatay si Sulaikan at umaasa na mamamatay si Sulaikan, pagkatapos ng lahat, namatay si Sulaikan at nawala rin ang huling katunggali ni Sulimin. Gayunpaman, nang mapatay si Sulaikan sa harap ng kanyang mga mata at bumagsak ng diretso sa paanan ni Sulimin, natakot siya. Agad na bumangon ang isang pakiramdam ng kalungkutan. Gayunpaman, alam din ni Sulimin na kung walang pagkasira, walang pagtatatag. Pinatay ni Jingzi si Sulaikan sa kanyang harapan, at malamang na hindi na niya ito papatayin muli. Pagkatapos ng isang panahon ng kalungkutan, muli siyang nasa sabik. Sa wakas balang araw, makakaasa na rin siya sa kanyang kinabukasan. Mula sa puntong ito, sa harap ng mga interes, kung walang pagmamahal sa pamilya, paano magkakaroon ng anumang simpatiya? Ito.
Nang si Sulimin ay lihim na natuwa, hindi binawi ni Jingzi ang Emperor's Sword, at hindi man lang nagpunas ng bakas ng dugo sa talam. Sa halip, itinaas niya itong muli at itinutok kay Sulimin. Saglit na natigilan si Sulimin, iniisip, hindi pa ba matatapos kung papatayin niya si Sulaikan. Pagkatapos ng lahat, pinatira ko ang lahat ng pamilya Zhou at mga miyembro ng pamilya Yu sa sarili kong bahay, na maaaring ituring na isang natitirang tagumpay. Kahit hindi siya gantimpalaan ni Jingzi, bakit niya ito papatayin? Kaya agad niyang sinabi, President Jing, hindi mo ako mapapatay. Bakit? Para lang sa pamilya Yu at pamilya Zhou na naninirahan pa rin sa bahay ko, hindi mo ako maaaring patayin. Sulimin sinabi niya ng may damdamin, President Jing, alam kong dapat mong isipin na ang katotohanan na nakipag-ugnayan si Sulaikan kay Nanshi at sa hari ng Jin, at pagkatapos ay pinatay ang kanyang ama at inagaw ang trono ay may kinalaman sa akin, tama ba? Sumulyap si Jingzi sa kanya at mahinang sinabi, bakit, hindi ba mahalaga? Siyempre hindi o hindi ko masasabing totoo. Agad na ipinaliwanag ni Sulimin, President Jing, sinabi ko lang na mula simula hanggang katapusan, ako ay isang ministro lamang. Siya ay aking kapatid na imperial noong una, at pagkatapos ay siya ang banal na emperador. Bukod sa pagsang-ayon sa kanyang sinabi, maaari din ba akong tumutol dito? Si Sulimin ay mukhang nalulungkot at malungkot na sinabi, mabubuhay lang ako sa mga bitik at magkamali, ngunit tutol pa rin ako sa kanyang mga aksyon sa aking puso. Katulad ng pagkakataong ito, hiniling niya sa akin na ipadala ang lahat ng miyembro ng pamilya Yu at ng pamilya Zhou. Nang pumunta ako sa kampo ng Nanshi sa labas ng lungsod, sumang-ayon ako sa ibabaw, ngunit sa katunayan ay palihim ko silang iniwan sa bahay. Ang mga salita ni Sulimin ay tungkol sa pagsisikap na ilayo ang kanyang sarili mula sa kanyang relasyon kay Sulaikan, at kung ano ang ginawa ni Sulaikan noon. Wala itong kinalaman sa kanya. Kahit ginawa niya, biro lang. Higit pa rito, patuloy niyang binibigyang diin ang mga gawain ng pamilya Yu at ng pamilya Zhou, na talagang isang sadyang pagtatangka upang maliwanagan si Jingzi at ipaalam sa kanya kung gaano siya kagaling. Matapos marinig ito, tumanggo si Jingzi bilang pagsang-ayon at sinabing, oh, ayon sa iyo, wala kang pagpipilian kundi iulat ang balita kay Nanshi. Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Sulimin. Gayunpaman, siya ay makapal ang balat, kaya agad niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili at sinabing, si Pangulong Jing ay talagang mahusay sa paghula ng mga bagay-bagay. Alam kong wala akong magagawa sa paligid ng Sulaikan, kaya sinasadya kong makuha ang tiwala ni Nanshi, upang kung si Nanshi ay kung talagang gusto kong salakayin ang Jingzhou, malalaman ko ito ng maaga at ipaalam sa mga tao ng Jingzhou. Kabanata 1242 maging isang kasama. Hinangaan din ni Jingzi ang mukha ni Sulimin. Sa panahon na ganito, wala nang ibang tao na sobrang kalmado at iniisip lang na makakaligtas pa siya. Sa oras na ito, tila may naisip si Jingzi, at biglang iniba ang paksa, noong una akong dumating sa Jingzhou, hinarang ako sa isang eskinita ng isang grupo ng mga mamamatay tao isang gabi. Naaalala mo pa ba ito? Lumiit ang mga pupil ni Sulimin, ngunit tumanggo pa rin siya. Nang maglaon, tila mahinahon itong sinabi ni Sulimin, hindi ba't ang pagsisiyasat ay nagsiwalat na siya ay isang mamamatay tao mula sa Southern Shi sect? Noong unang dumating si Jingzi sa Jingzhou, inaresto siya dahil binubuli ni Xu Jinping, ang panganay na anak ng Jin Dynasty, si Zhang Xiaoyu. Nabangga siya ni Jingzi, at binugbog siya ni Jingzi ng marahas, kaya naging sikat sa Jingzhou. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang nooy Crown Prince na si Sulaikan ay nag-host ng isang piging at inimbitahan si Jingzi, kasama sina Prince Xiang Sulimin at Prince Jin Prince Xu Jinping, upang maging isang peacemaker at malutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Jingzi at Xu Jinping. Relasyon. Nauwi sa masamang mood ang pagkain na iyon. Si Jingzi ay natural na hindi susuko kay Xu Jinping, at si Xu Jinping, ang marangal na prinsipe ng dinastiyang Jin, ay binugbog ng isang pangkaraniwang tao, kaya imposible para sa kanya na kumalma. Kaya noong lumabas si Jingzi sa East Palace at naglakad sa isang maliit na eskinita, nakatagpo siya ng isang alo ng mga mamamatay tao na nakaitim. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa kabutihang palad, si Liu Jinghong mula sa Liangzhou ay dumating sa tamang oras, at nailigtas ni Jingzi ang kanyang buhay. Iyon ang pinakamalaking banta sa buhay ni Jingzi mula nang maglakbay siya sa panahon, kaya sariwa pa rin niya itong naaalala. Napagpasyahan niya na ang pumatay noong panahong iyon ay ipinadala ni Xu Jinping, dahil sa paglaon mula sa Jingxi patungong Liangzhou, nakilala niya ang parehong organisasyon ng mga mamamatay na iyon, ang Dark Knight Angel. Gayunpaman, gusto pa rin niyang humingi ng kumpirmasyon kay Sulimin. Nanshi, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Tumingin si Jingzi kay Sulimin at nginisyon, bakit, ang Night Messenger ni Su Muyo ay naging miyembro din ng Nanshi. Narinig ko mula sa bibig ni Jingzi ang Dark Knight Envoy, talagang nabigla si Sulimin. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng martial arts tournament, walang mga tagalabas ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Jingzi sa daan mula Jingxi hanggang Liangzhou. Ikaw, alam mo lahat. Ano sa tingin mo? Ngumisi si Jingzi. Sa pagkakataong ito, bago siya magpatuloy sa pagtatanong, si Sulimin ay nagmamadaling nagsabi, President Jing, si Su ang nagpadala ng Night Messenger para patayin ka noong oras na iyon.
Iyon ay sariling ideya ni Jinping. Nakita ng mga tao sa Jingzhou ang iyong pambubugbog sa Zhangja Liquor House, at naramdaman niyang nawala ang mukha niya, kaya ipinadala niya ang Dark Knight Envoy para patayin ka. Pinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata at tiningnan ito. Ngumisi si Su Limin. Sa katunayan, noong una niyang malaman na ang assassin na pumatay sa kanya ay ang Night Emissary sa ilalim ni Haring Jin, si Jingzi mismo ang nahulaan na si Su Jinping ay maaaring nagpadala ng isang tao upang patayin siya. Gayunpaman, napakalapit ni na Su Jinping at Su Limin noong mga oras na iyon, lalo na inutusan din ni Su Limin si Su Jinping na harapin si Jingzi dahil mas malapit siya kay Su Laikan noong panahong iyon. Kaya malamang alam na ni Su Limin ang tungkol sa Dark Knight Angel noon, at napaka-posible na hindi lang niya ito alam. Posibleng may kinalaman siya. Ngunit ibinuka ni Su Jinping ang kanyang bibig at sinabing hindi niya alam, na nagpapakita na ang taong ito ay puno ng kasinungalingan, at lahat ng sinabi niya ay hindi kapanipaniwala. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Jingzi noon. Ang pagtatanong tungkol sa Night Angel ay hindi lamang nakumpirma ang kanyang haka-haka, ngunit ang pinakamahalaga, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Bakit isang grupo lang ng mga sundalo mula sa Jingxi ang dinala ni King Jin sa kanyang paglalakbay sa oras na ito, nasaan ang mga Night Envoy? Ito ang pinaka-naguguluhan sa kanya. Lahat ng Dark Knight Angels ay nanatili sa Jingxi. Nang marinig na si Jingzi ay nagtatanong tungkol sa isang bagay na walang kinalaman sa kanya, agad na huminga ng malalim si Su Limin, hindi na kinabahan, at diretsyong bamulong. Lahat sila ay nanatili sa Jingxi. Sa totoo lang, naguguluhan pa rin si Jingzi. Bilang karagdagan sa pagtataka tungkol sa lahat ng Dark Knight Envoys na nananatili sa Jingxi, nagtaka rin siya kung bakit wala ni isa sa mga disipulo sa Tungtian Palace ang nagpakita rito. Tutal nandito naman ang mga pinuno nila. Nang makita ang mga pagdududa ni Jingzi, nagsimulang magyabang si Su Limin, ang dahilan kung bakit hinayaan ni Haring Jin na manatili sa Jingxi ang lahat ng Dark Knight Angels ay para protektahan ang kanyang anak na si Su Jinping. Para sa mga disipulo ni Tung Tianke, ito ang parehong dahilan. Logically speaking, kung ito man ay ang Dark Knight Angel o ang mga disipulo ni Tung Tianke, bilang mga subordinate ni King Jin, mayroon silang martial arts at ang pinakamataas na combat effectiveness. Halimbawa, kung sinalakay ni Haring Jin ang Jingzhou, dapat nilang sundin sila. Pagkatapos ng lahat, ang ilang daan sa kanila ay maaaring talunin ang kalaban. Higit sa libu-libong ordinaryong sundalo. Gayunpaman, ayaw ni Su Jinping na pumunta sa Jingzhou. Tila napakaraming anino ang iniwan ni Jingzhou sa kanya, at mananatili siya sa Jingxi kahit anong mangyari. Walang magawa si King Jin nang makita niya ito. Siya ay anak niya kung tutuusin, at natatakot siya sa panganib kung may iwan siyang mag-isa sa Jingxi, kaya ang pinakaligtas na paraan ay panatilihin ang parehong Dark Knight Angel at Tung Tianke, at hayaang manirahan si Su Jinping sa Tung Tianke. Sa huli, si Haring Jin ay sobrang kumpiyansa pa rin sa lakas ng kanyang sarili at ni Master Qingyang kung tutuusin, sila ay dalawang master sa tuktok, at kakaunti ang mga kalaban sa buong mundo. Nakikipag-usap lang sila kay Jingzi, kaya hindi nila naramdaman ang pressure. Kaya hindi mahalaga kung iwanan mo pareho ang Dark Knight Angel at Tung Tianke. Bukod dito, si Haring Jin ay talagang may makasariling motibo para panatilihing nasa likod ang Dark Knight Angel at Tung Tianke, bilang karagdagan sa pagprotekta kay Su Jinping. Kung talagang hindi natuloy ang kanyang pag-atake, o kung makatagpo siya ng anumang aksidente sa daan, maaari siyang bumalik ng direkta sa Jingxi. With Dark Knight Angel and Tung Tianke here, walang magiging problema sa base camp niya. Tumango si Jingzi matapos itong marinig, iniisip na sabik siyang patayin si Haring Jin na halos nakalimutan na niya si Su Jinping. Pagkatapos ng lahat, siya ay may sama ng loob kay King Jin, ngunit walang maraming pagkakataon para sa tunay na pakikipag-ugnayan. Sa halip, kasama niya ang kanyang anak na si Su Jinping. Napakalalim ng relasyon na mula nang unang pumasok si Jingzi sa Jingzhou, siya at si Su Jinping ay naging magkaaway na nalo silang lahat si Jingzi, o masasabing nag-iisa siya. Nang matapos ang usapin sa Jingzhou, naramdaman ni Jingzi na kailangan niyang pumunta sa Jingxi. Patayin si Su Jinping, at pagkatapos ay lipulin ang lahat ng labi ng Dark Knight Angel at Tung Tianke. Nang makita si Jingzi na nakasimangot sa pag-iisip sa simula, pagkatapos ay lumuwag muli ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay dahan-daang bumaba ang Emperor Sword sa kanyang kamay. Naisip ni Su Limin na nagpasya na si Jingzi na huwag siyang patayin. Ang kanyang tononibik ay hindi masabi, at marahan niyang sinubukan ang said President Jing. Si Jingzi ay ibinalik ni Su Limin sa realidad, at pagkatapos ay sa ilalim ng natulalang mga tingin ni Su Limin, itinaas niya muli ang kanyang braso, ang Emperor Sword ay muling itinuro si Su Limin at sinabing, okay, tapos na ang lahat, pagkatapos ay ihahatid na kita. Sa paghusga mula sa oras, maaari mo pa ring abutin ang iyong panganay na kapatid na lalaki na si Su Laikan. Maaari ka ring maging isang kasama sa kalsada. Gusto na akong pag-alitan ni Su Limin, kaya kailangan ko siyang sundan. Sasamahan ka ba ng Su Laikan? At saka, sa lakas na pinagbibintangan nila ni Su Laikan ngayon, bukod sa pag-aaway nila, paano pa kaya silang dalawa na magkaroon ng oras para samahan sila? Halatang galit sa kanya si Jingzi. Kabanata 1243 Espada.
Kahit na alam niyang naiinis si Jingzi sa kanya, hindi magalit at pag-alitan siya ni Sulimin, kung hindi, hahanapin niya ang kamatayan. Kaya't malungkot ko lang nasabi, President Jing, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Karamihan sa mga bagay na ginawa ko noon ay hindi sinasadya at kailangang gawin, at talagang hindi ko magawa. Tulad ni Yu, hindi lang ako gumawa ng kahit ano tungkol sa bagay sa pagitan ng pamilya at ng pamilya Zhu, lihim din akong tumulong. Nang makitang hindi natinag si Jingzi, nagsimulang lumubog ang puso ni Sulimin, at pagkatapos ay malungkot na sinabi, President Jing, kung ikukumpara kay Sulaikan, ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad, ngunit ang kasalanan ko ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. At ngayon na ang aking ama ay pinatay na ni Sulaikan, at si Sulaikan ay pinatay mo, ako lang ang kamag-anak sa napakalaking palasyong ito ni Mo Chen. Hindi mo ba gustong makita si Mo Chen na walang kamag-anak? Hindi ka ba natatakot na malulungkot siya kapag naiisip niya ang kanyang mga kamag-anak kapag bakasyon? Hindi ka ba natatakot na sisihin kanya sa pagiging malupit mo? Sulimin. Mga sunod-sunod na tanong na retorika na nakakasakit sa puso, matatakot ang mga ordinaryong tao na pigilan siya. Sa kabutihang palad, si Jingzi ay nakaranas ng maraming labanan at hindi madadala sa mga salitang ito. Sa pagtingin pa lamang sa kanyang estado, halos kamukha niya si Sulaikan bago siya namatay ngayon, at maging ang mga palusot na ibinigay niya ay eksaktong pareho. Sa oras na ito, sinabi ni Jingzi nang may pagkadismaya, sa tingin mo ba kung ano ang iniisip mo ay kung ano ang iniisip mo? Agad na natarante si Sulimin. Hindi siya pinansin ni Jingzi at nagpatuloy, sa palagay mo ba ay mahina at hindi makatwiran si Mo Chen tulad ng iyong naisip? Kung ganoon siya kay Mo Chen, hindi tayo magkakasama. Pinili ni Mo Chen na hindi pumunta ngayon, natatakot lang siya na mahirap para sa akin. Ikaw at ako ay higit na nakakaalam kaysa sinuman kung ano ang iniisip niya. Natahimik si Sulimin saglit, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ang kamay ni Jingzi na nakahawak sa Emperor's Sword ay nagsimula ng magpuwersa, ngunit sa wakas ay bumagsak muli at bumantong hininga. Dahil ipapadala kita sa kamatayan, ipapaalam ko ito sa iyo. Noong una akong dumating sa Jingzhou, bagamat nagkaroon ako ng ilang mga salungatan kay Xu Jinping, hinding-hindi ko hahayaang gumawa siya ng gulo para sa akin ng paulit-ulit. Hindi ba't kasalanan mo ang lahat? Kung bakit, hindi ko na kailangang sabihin pa. Kung ako ay nasa tabi mo sa halip na sa panig ni Sulaikan nung sinusubukan mong manalo sa akin, hindi na sana magkano ang gulo, tama. Bilang karagdagan kay Xu Jinping, si Bai Qingyuan, Wu Xianyong, Wu De, Song Bian at iba pa ay nanggugulo para sa akin at kinakaharap ako sa korte. Hindi ba ito ang iyong tagubilin? Ikaw at ang hari ng Jin ay nagsanib puwersa mula pa noong una. Hindi mo ba gustong gamitin ang kanyang kapangyarihan para makuha ang trono? At sa pagkakataong ito ay nakipag-ugnayan ka kay Nanchi, anong kalokohan ang sinabi mo sa manggagawa at pamamahala para sa mga tao ng Jingzhou? Ginawa mo ito para sa mga tao ng Jingzhou, ano ang ginagawa mo? Para sa iyong sarili. Galit na galit si Jingze kaya nanumpa siya, hindi mo ba nakita na si Nanchi ay may kulog na kanyan, at si Haring Jin o ako ay hindi kalaban, sumuko sa Nanchi ng maaga, upang masakop ni Nanchi ang kabisera. Pagkatapos ng estado, maaari ka bang payagang maging isang basal yung hari? Ikaw ay isang Gloria at naghahangad sa iba ng bansang nagtaksil kay Laikan. Mas napupuot at nararapat na patayin. Totoo ang sinabi ni Jingzi, Su Laikan. Sobrang puot. Iyon ay dahil ang impresyon na ibinigay niya kay Jingzi noon ay na siya ay banayad at mabait, nagmamalasakit sa lahat ng tao sa mundo. Biglang isang araw, sinira niya ang dati niyang imahe at gumawa ng kalokohan. Ito ay walang alinlangan na pinaka-nakakagambalang bagay para kay Jingzi. Hindi matanggap ni Z. Para bang siya ay pinagtaksilan, ngunit maliban sa pangyayaring ito, si Sulaikan ay nagbigay kay Jingzi ng isang napakagandang pakiramdam noon, ngunit si Sulimin ay kabaligtaran lamang, kaya pagdating sa pagpili, naramdaman ni Jingzi na si Sulimin ay karapat-dapat ng higit na kamatayan. Hindi nagkaimik si Sulimin. May gusto siyang sabihin, ngunit nalaman niyang walang masasabi, dahil nalaman niyang tama ang sinabi ni Jingzi, at wala siyang mahanap na puntong pabulaanan. Gayunpaman, ayaw niyang mamatay. Kung ikukumpara sa lahat ng mga nakaraang sandali, ito ang oras na hindi gustong mamatay ni Sulimin. Dahil ngayon kumpara sa dati, ito ang panahon na siya ang pinakamalapit sa trono. Paano siya magiging handa na mamatay? Ngunit determinado na ngayon si Jingzi na pumatay, kaya plano ni Sulimin na gumawa ng panghuling pakikibaka at gumawa ng isang malungkot na paghagis. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, bueno, dahil pinilit mo akong patayin, kung gayon kahit na ano ang sabihin ko, tiyak na hindi ka makikinig, kaya hindi na ako magsasabi pa. Gayunpaman, bago ako mamatay, gusto ko ring itanong sa iyo ang isang bagay, at iyon ay kay Mo Chen. Tumigil ka. Agad na gumawa ng tahimik na kilos si Jingzi, na pinutol ang pagtuturo ni Sulimin. Para sa mga taong tulad ni Sulimin, matagal nang nawala ng tiwala si Jingzi, mag-uutos ba siya? Mangarap ka. Kung talagang nagmamalasakit siya kay Su Mo Chen at gustong tuparin ang kanyang mga obligasyon bilang mabuting kapatid, paano niya nagawa ang ginawa niya noon?
Ang lahat ng mga resulta ay nagpapakita na siya ay nagpepeke lang dahil gusto niyang mabuhay, dahil si Jingzi ay hindi makita kahit isang bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Kaya napangiti si Jingzi at sinabing, kilala mo ba kung sino ang pinakakamukha mo noong nagsalita ka ngayon? WHO. Hindi malay na tanong ni Sulimin. Kapareho ni Sulaikan bago siya namatay. Si Sulimin ay natigilan sandali, eksaktong kapareho ni Sulaikan bago siya namatay. Nangangahulugan ba yun na ang kanyang kapalaran ay eksaktong kapareho ng kapalaran ni Sulaikan bago siya mamatay? Puff, puff, puff. Nang hindi naghihintay na isipin ito ni Sulimin, kumilos si Jingzi. Maaari niyang direktang tinatakan ang kanyang lalamunan ng isang espada tulad ng noong pinatay niya si Sulaikan, na ginawa siyang nawalan ng malay sa kamatayan. Iyon ang pinakamasayang paraan para mamatay, ngunit hindi ito ginawa ni Jingzi. Sa halip, kinuha niya ang Emperor's Sword at sinaksak si Sulimin ng 3 beses sa tiyan. Bukod dito, si Jingzi ay napaka-partikular sa pagsaksak. Hindi siya pumili ng ilang mahahalagang bahagi na tiyak na papatay sa kanya, ngunit pinili niya ang ilang bahagi na masasakit ngunit hindi siya agad na papatayin. Tungkol sa puntong ito, nabasa rin ito ni Jingzi sa kanyang nakaraang buhay. May kwento tungkol sa isang hamak na ang kasintahan ay isang estudyante sa isang medikal na universidad. Mahigit 20 beses sinaksak ng kasintahang ito ang hamak. Sa huli, minor lang ang mga sugat ng hamak nang siya ay suriin. Ito ay hindi lamang kahanga-hanga. Kaya buod din ni Jingzi ang karanasang ito. Para sa isang taong tulad ni Sulimin na gumawa ng maraming masasamang bagay, mas madaling patayin siya ng isang kutsilyo, kaya pinili ni Jingzi ang pinakamasakit na paraan para mamatay para sa kanya. Ang aksyon ni Jingzi ay hindi inaasahan ni Sulimin. Bakit siya kumilos bago pa siya matapos magsalita? Ang pinakamahalagang bagay ay noong pinatay ni Jingzi si Sulaikan ngayon, nasaksihan ito ni Sulimin ng sarili niyang mga mata. Mayroon din siyang malalim na pag-unawa sa mga pamamaraan ni Jingzi. Malinaw na mayroon siyang lakas upang takpan ang kanyang lalamunan gamit ang isang espada, kaya bakit niya sinaksak ang kanyang sarili ng maraming beses? Ang pinakamasakit ay pagkatapos kong masaksak ng maraming beses, bukod sa nakakadurog ng puso, hindi ko naramdaman na mamamatay na ako. Ito ay medyo hindi komportable. Kabanata 1244 na pakiusap patayin mo ako. Matapos siyang saksakin ng 3 beses, biglang tumigil saglit si Jingzi. Hindi niya alam kung gusto niyang magpahinga sa sarili niya, o gusto niyang magpahinga muna si Sulimin, na sinasaksak. Habang huminto sa paggalaw si Jingzi, bumigat ang paghinga ni Sulimin dahil nasaksak siya noon, wala na siyang pakialam kahit ano pa, at pagkatapos huminga ng ilang beses, bahagyang kumalma ito. Tila nalampasan na niya ang panahong ito ng pagsasaayos, at unti-unti akong nasanay sa sakit ng 3 espadang ito. Nang makita ito, muling kumilos si Jingzi. Itinaas niya ang kutsilyo at ibinaba, 3 pang hampas. Puff, puff, puff. Ang 3 espadang ito ay inilipat sa 3 magkakaibang lugar, ngunit pareho sila sa naunang 3 espada. Iniwasan din nila ang mahahalagang punto. Si Sulimin, na huminahon na ang paghinga, ay muling pinalakas ang kanyang paghinga, humihingal na parang takot na aso. Kanina lang hawak ni Sulimin ang mga sugat ng 3 saksak, at ngayon ay sinaksak pa siya ng 3 beses. Agad niyang inabot ang mga ito para alalayan, ngunit pagkaalis niya ng kamay ay duguan na ang lugar kung saan siya pinagsasaksak ng 3 beses. Sa oras na ito, ang mga kamay ni Sulimin ay puno ng dugo, at siya ay medyo nakakaawa sa pagmamadali. Si Sulimin ay patuloy na naghahabol ng hininga at sumisipsip ng aircon. Sa oras na ito, bukod sa sakit, nalilito rin siya. Okay. Bagamat talagang ayaw niyang mamatay, kumpara sa matinding sakit ngayon, nagsimula siyang madama na ang kamatayan ay maaaring isang uri ng kaginhawaan. Puff, puff, puff. 3 kutsilyo, tapos 3 pang kutsilyo. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay hindi isang medikal na propesyonal, kaya't mayroon lamang siyang magaspang na ideya kung nasaan ang mga hindi mahahalagang bahagi. Kung tungkol sa mga tiyak na sukat, hindi niya alam. Nang makitang may 6 na butas na duguan sa itaas na bahagi ng katawan ni Sulimin, hindi siya masaksak ni Jingzi kahit na gusto niya. Kung tutusin, hindi niya alam kung direktang mamamatay si Sulimin kapag sinaksak niya ito sa ibang lugar. Kaya pinili niya ang pinakaligtas na paraan. Sa halip na saksakin siya sa itaas na bahagi ng katawan, sinaksak niya si Sulimin sa hita. Naramdaman ni Sulimin na masakit ito, kaya sumigaw siya, naglabasan ng mga ugat sa kanyang mukha, at sinipsip niya ang hangin dahil sa sakit. Ang pinakakinatatakutan ni Sulimin ay ang kamatayan, dahil ang kanyang pangarap na maging isang emperador ay hindi natupad, kaya hindi siya maaaring mamatay, ngunit ngayon ay parang gusto na niyang mamatay kumpara sa pamumuhay na tulad nito, marahil ang kamatayan ay ang pinakamalaking kaluwagan. Dahil ito, napakasakit. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Nang hindi makapagsalita si Sulimin sa sakit, itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Jingzi, at nakita niya ang ngiti sa mukha ni Jingzi. Sa sandaling ito, bigla siyang natauhan. Sino si Jingzi? Siya ay isang walang katulad na Panginoon na kayang pumatay sa 2 Panginoon, si Haring Jin at ang pinuno ng Qingyang. Nang mapatay niya si Sulaikan, tinakpan niya ng espada ang kanyang lalamunan.
Bakit siya napadpad dito at pinatay siya ng husto? Sinadya niya. Ang sadyang hayaan ang iyong sarili na maranasan ang pakiramdam ng buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan ay isang pervert lang. At wala ng ilusyon si Sulaikan na pakakawalan siya ni Jingzi, pinahirapan niya ang kanyang sarili hanggang sa puntong ito, paano niya maiisip na hayaan siyang mabuhay? Kaya, nagngangalit si Sulimin at nagmura, Jingzi, duwag ka, para sabihin sa iyo ang totoo, ako ang nagudyok kay Su Jinping na hanapin ang Night Emissary para patayin ka. Ako rin ang nagudyok kay Bai Qingyuan na pantirya ka ng maraming beses sa korte. Kahit nung nakipagdeal sa iyo si King Jin, binigyan ko siya ng impormasyon. Ayoko lang sa iyo at ayoko lang na madaliin ka. Kaya ano? Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Para kay Su Limin. Sa katunayan, alam na ito ni Jingzi, dahil nahulaan na niya ito matagal na ang nakalipas, kaya hindi siya nagalit gayon paman, hindi siya masyadong nagdusa sa simula. Ang mga Night Angel na pumatay sa kanya ay patay na lahat, at si Bai Qingyuan ay hinimatay din niya sa korte. Maraming beses, para kay King Jin, ang kanyang katawan ay nakahiga pa rin sa labas ng lungsod, at ang salarin na si Su Limin ay nahulog na sa kanyang mga kamay. Bakit kaya magalit si Jingzi? Ang dahilan kung bakit nagngangalit si Sulimin at nagsabi ng napakaraming malupit na salita ay para galitin si Jingzi at hayaan siyang patayin siya ng isang espada, na magiging kasiyahan din para sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nalaman niyang hindi naman galit si Jingzi. Sa halip ay tinignan niya ito ng mahinahon. Dahil dito nabalisa at nagpanik si Sulimin, lalaki ka pa ba? Pinagalitan na kita sa mukha, bakit hindi mo ako patayin? Jing, originally akala ko lalaki ka, pero ngayon parang wala ka nang hihigit pa dyan. Pinagalitan na kita ng ganito, at muntik na akong daan ng laway sa mukha mo, pero nakakalma ka pa rin. Ayaw mo ba akong patayin? Naparito ka para patayin ako. Ito ay orihinal na isang sumpa, ngunit nang sabihin ni Sulimin ang huling pangungusap, tila siya ay nagmamakaawa kay Jingzi na bigyan siya ng kamatayan. Gayunpaman, hindi natinag si Jingzi. Masaya siyang tumawa at sinabing, pwede mo akong pag-alitan, hindi ako galit. Bamantong hininga ulit si Sulimin. Gusto niya itong pag-alitan, ngunit hindi niya magawa. Lumabas ako dahil sobrang sakit. Sobrang sakit kaya wala siyang lakas na magmura. Jingzi, pakiusap ko, patayin mo ako. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na nakayanan ni Sulimin at nakaluhod na lamang siya at humingi ng awa, at nagmakaawa kay Jingzi na bigyan siya ng magandang oras. Alam mo bang natatakot ka ngayon? Ngumisi si Jingzi, mas karapat dapat kang mamatay kaysa kay Sulaikan. Pagkatapos sabihin ito, marahang itinaas ni Jingzi ang kanyang kamay sa espada, at tumigil sa paghinga si Sulimin. Bagamat ang pagpaparusa sa kanya ng sunod-sunod na espada ay nakaramdam ng talagang kasiya siya, handa pa rin si Jingzi na palayain siya sa huli at tapusin siya ng isang espada. Hindi para sa iba pa, dahil lang sa kapatid siya ni Sumochen, at dahil gumawa siya ng mabuti sa huli at hindi niya ipinadala ang lahat ng pamilya Yu at mga miyembro ng pamilyang Zhu sa mga kamay ni Qi Junwang. Sa pagtingin sa dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa, umiling si Jingzi, nakaramdam ng kaunting komplikado. Noong unang panahon, lahat sila ay matataas na prinsipe, ngunit ngayon, sila ay nakahandusay sa malamig na lupa, mga bangkay. Masyadong malaki ang pagnanasa ng tao. Gumawa ng mabibigat na hakbang si Jingzi at naglakad palabas sa koridor ng piitan, na amoy ang malabong amoy ng dugo sa hangin. Walang ilaw sa piitan, at bigat din ang pakiramdam ni Jingzi. Nang makarating ako sa dulo ng koridor at buksan ang pinto, diretsyong bumungad sa akin ang liwanag, dahilan para mahirap imulat ang aking mga mata. Inilagay ni Jingzi ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mga mata upang harangan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inilayo niya ang kanyang kamay at nakita si Sumochen, na nagpalit ng puting damit at puting balabal, na nakatayo sa kanyang harapan, na tila sa malamig na panahon. Dahil sa sobrang tagal niyang nakatayo sa panahon ng taglamig, maputi ang mukha at labi niya sa lamig, tugma sa puting damit sa katawan. Nang makita si Jingzi na papalabas, halatang nagulat si Sumochen, at pagkatapos ay gustong ngumiti kay Jingzi. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig, hindi siya mapangiti. Sa halip, sumangot siya at umiyak. Nang makita ito, mabilis na humakbang si Jingzi, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang yakapin si Sumochen sa kanyang mga braso, tinapik siya ng 2 beses ng marahan sa likod, at mahinang bamulong sa kanyang tainga, tapos na ang lahat. Humihikbi pa rin si Sumochen, ngunit tumanggaw pa rin ng oo. Kabanata 1245 Panganganak. Sa isang tabi ay ang kanyang ama, at sa kabilang banda ay ang kanyang maharlikang kapatid. Para kay Sumochen, mahirap gumawa ng pagpili sa sandaling ito. Nang una niyang malaman na ang kanyang 2 maharlikang kapatid, sina Sulaikan at Sulimin, ay nagsabuatan upang patayin ang kanyang ama, ang Empress, naramdaman ni Sumochen na bumabagsak ang langit, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa isang sandali. Sa katunayan, gusto niyang tanungin si Sulaikan ng harapan kung ito ay totoo, at inaasahan din niyang marinig mula kay Sulaikan na ang mga ito ay hindi totoo, upang ang pangarap na mundo na kanyang binuo mula pa noong siya ay bata ay hindi ganap na masira. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob. Dahil alam niyang kapag tinanong niya ito ay tuluyan ng maputol ang relasyon nila.
Kung tutuusin, talagang nasa puso na ni Su Mochen ang sagot, ngunit mahirap lang itong tanggapin. Kaya't pinili niyang umalis sa palasyo at hanapin si Jingzi. Nang maglaon sa kalsada, narinig niya na si Jingzi ay muntik ng bugbugin ni Haring Jin, at sa wakas ay lumakas ang paniniwala ni Su Mochen. Hindi lang pinatay ni Sulaikan at Sulimin ang kanyang ama, kundi nakipagsabuatan din sa hari ng Jin para patayin ang kanyang lalaki. Alam ni Su Mochen na ang relasyong ito ay mapuputol anuman ang mangyari. Kung maglakas loob kang patayin ang aking lalaki, ikaw ang aking kaaway. Sa makatuwid, nang tanungin siya ni Jingzi ng ilang beses mamaya kung paano haharapin sina Sulaikan at Sulimin, palagi siyang nakatayong matatag sa panig ni Jingzi. Gayunpaman, nang lumabas si Jingzi sa Fucking Palace, ang mood ni Su Mochen ay halo-halong. Dahil alam niya na kapag pumasok si Jingzi sa piitan, hindi na mabubuhay sina Sulaikan at Sulimin. Hindi niya pipigilan si Jingzi, ngunit ang damdamin sa kanyang puso ay hindi niya kontrolado. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanirahan sa kanya ng higit sa 20 taon mula pagkabata. Kapatid ko. Kaya't pinili niyang pumunta rito na nakasuot ng simpleng puting damit, na maaaring ituring na huling palm sa kanyang dalawang kapatid. Napakaraming magagawa ni Su Mochen para sa kanila. Naunawaan ni Jingzi ang iniisip ni Su Mochen at hindi na nagsalita pa. Matapos humikbi sa mga braso ni Jingzi saglit, itinaas ni Su Mochen ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi at sinabing, "MS Sir, mayroon ka pa ring Emperor Nurturing Peel, tama ba?" Ang tagal ng tanong na ito ay talagang napakalaki. Matapos matigilan sandali si Jingzi, tumanggaw pa rin ang sabi niya. "MS, Sir, gusto kitang bigyan ng anak." Si Jingzi ay ganap na manhid, iniisip kung ano ang nangyayari kay Su Mochen, na-stimulate ba siya? At sobrang lamig dito. Hinawakan ni Su Mochen ang braso ni Jingzi at nagpatuloy, "Gusto kong bigyan ng aking asawa ng maraming anak. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ang trono sa aking asawa. Panoorin ko ang mga bata na lumaki kasama ang aking mga kapatid na babae sa bahay, at tuturuan ko silang ibigay ito sa kanila, at dapat nilang mahalin ang isa't isa sa hinaharap." Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Jingzi na marahil ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kalungkutan si Su Mochen nang sunod-sunod na umalis ang kanyang mga kamag-anak sa paligid niya. Ang kalungkutan sa paligid ko ay isang uri ng kalungkutan sa mga relasyon sa dugo. Sa pagkamatay ni Emperor An, at sa pagkamatay ni Sulaikan at Sulimin, ang tanging natitira sa dugo ni Emperor An ay si Su Mochen sa mundong ito, at kapag nagsilang siya ng isang bata, matatapos ang kalungkutang ito ng relasyon sa dugo. Tumanggo si Jingzi at sinabing, "Okay. Hanggat gusto ni Mochen, maaari tayong magkaroon ng maraming anak hanggat gusto natin." Pagkatapos ay tumalikod siya at tumingin, at ulong, "Mochen, maraming tao ang pumapasok at pumapasok sa lugar na ito. At sobrang lamig, bakit hindi tayo pumunta sa Fucking Palace?" Sa pagkakataong ito, si Su Mochen ay natigilan sandali, pagkatapos ay itinulak si Jingzi palayo, inilibot ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, "Ano ang iniisip mo, Ginoo? Di ba sabi mo gusto mong magka-baby? Di ba sabi mo gusto mong uminom ng Emperor's Education Pill?" Tapos, itinuwid ni Jingzi ang kanyang balakang at gumawa ng ilang kilalang galaw sa kama. Nang makita ito, sinabi ni Su Mochen, ang kanyang orihinal na maputlang mukha ay biglang namula. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Inunat ni Su Mochen ang kanyang kamay at tinapik si Jingzi ng 2 beses, at sinabing namumula. "Mukha. Sabi ko sa hinaharap, sino ang nagsabi ngayon? At saka, sa tingin mo ba nasa mood akong gawin? Yan ngayon." Matapos bigyan ng blankong tingin si Jingzi, umalis si Su Mochen. Habang pinapanood si Su Mochen na umalis, hindi siya hinabol ni Jingzi. Pagkatapos ng ganoong biro, unti-unting bumuti ang mood ni Su Mochen. Sa oras na ito, tinawag ni Jingzi ang ilang gwardya ng palasyo at hiniling sa kanila na itapon ang mga bangkay ni Sulaikan at Sulimin, at pagkatapos ay lumabas ng palasyo. Ang mga pamilyang Yu at Zhu ay nasa mansion pa rin ni Prince Xiang, at nagkataong bibisitahin sila ni Jingzi. Paglabas niya sa palasyo, nakita niya si Cheng Shuyan na papunta sa kanila. "President Jing, hinahanap kita. Ano ang problema ni General Cheng?" Tanong ni Jingzi. Ang Silver Cord Army at Jingli Army ng Southern Qi ay nasa labas ng lungsod. Ang mga sundalo sa silangang pader ng lungsod ay natakot. "Gusto kong itanong kung dapat ko bang buksan ang pinto at lumaban ngayon. Kung kahapon lang, hindi maglalakas loob si Cheng Shuyan na sabihin ito. Siyempre siya walang pagkakataon na sabihin ito. Kahit na ang lahat ng mga sundalo at general sa Jingzhou City ay magtipon-tipon, ang pagiging epektibo ng labanan ay kakaunti. Pabayaan ang Silver Thread Army at ang Thunder Army, maging ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment, sapat na silang mabulunan. Halika, kung lumabas ka, mamamatay ka. Pero iba na ngayon. Una sa lahat, dumating na sa lungsod ang Jinghong Iron Cavalry. Bukod sa Jinghong Iron Cavalry, ang pinakamahalaga ay si Jingzi. Maaaring sirain ng isang tao ang 2 dakilang Panginoon. Sa ganitong uri ng lakas na lumalaban sa langit, naramdaman ni Cheng Shuyan na ang Jingling Thunder Cavalry ay walang dapat ikatakot. Hindi agad pumayag si Jingzi, ngunit nagtanong, may ginagawa pa ba si Nanchi sa labas ng lungsod?
Umiling si Cheng Shouyan at sinabi ang 7 araw na kasunduan sa pagitan ni Qi Junguang at ng hari ng Jin kahapon. Narinig ni Jingzi na ngumiti si Wan at nagsabi, kung ganoon, maaaring hindi ma-atake ni Qi Junguang ang lungsod kung maghihintay siya ng 7 araw, kaya ano ang kinakatakutan mo? Pero, gusto talagang sabihin ni Cheng Shouyan na imposibleng bantayan ang napakaraming malalakas na kaaway sa labas ng lungsod, at nakaramdam pa rin siya ng takot. Gayunpaman, direktang pinutol siya ni Jingzi at sinabing, tanggalin mo ang lahat ng mga sundalo sa pader at hayaan silang lahat na bumalik upang magpahinga. Ito. Nagulat si Cheng Shouyan. Ito ay isang bagay lamang ng hindi pag-atake. Bakit kinailangan pang umatras ng mga sundalong nagbabantay sa lungsod? Hindi ko talaga maintindihan ang operasyong ito. Sinabi ni Jingzi, patay na si Sulimin, at wala nang makakapagbigay alam sa Southern Qi. Hinding-hindi malalaman ni Qi Junguang kung ano ang nangyari sa lungsod. Kaya, malamang na naghihintay pa rin si Qi Junguang kay Sumuyo na magpadala sa kanya ng isang bagay. Kaya tiyak na hindi nila aatake ang lungsod sa loob ng 7 araw na ito. Dahil hindi nila sinasalakay ang lungsod, ano ang gagawin nila sa mga kawal na nagbabantay sa pader ng lungsod? Makakabalik na lang sila at magpahinga. Malamang sila ay pagod na sa mga araw na ito. Hindi kumibo si Cheng Shouyan dahil natakot siya sa sinabi ni Jingzi. Mula sa mga salita ni Jingzi, narinig niya ang napakaraming balita. Una, si Sulimin ay naging isang taksil at lihim na nakipagsabuatan kay Nanchi. Nakakaloka talaga. Ituro mo. Ang mas kapana-panabik ay namatay si Sulimin. Itinaas ni Cheng Shouyan ang kanyang ulo at sumulyap kay Jingzi, pagkatapos ay muling ibinaba ang kanyang ulo. Patay na si Sulimin, sino ang pumatay sa kanya? Ang resulta ay maliwanag. Maliban sa binata na may mainit na mukha sa kanyang harapan, sino pa kaya ang nandoon? Kabanata 1246 na pagpapatuloy ng negosyo. Umalis si Cheng Shouyan. Ayon sa mga tagubili ni Jingzi, inalis niya ang lahat ng mga sundalo sa pader ng silangang lungsod ng Jingzhou, nag-iwan lamang ng ilang mga scout sa pader upang pigilan si Nanchi na lumabag sa mga patakaran at kumilos ng maaga. Bagamat katapusan na ng Marso, maraming puno ng willow sa labas ang sumibol ng mga bagong usbong. Gayunpaman, ang Jingzhou ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Angguo, at ang klima ay mas malamig kaysa sa katimugang lungsod ng Jiangling. Nagsuot ng singlet si Jingzi noong nasa Jiangling siya kalahating buwan na ang nakalipas. Ayos lang iyon, ngunit pagdating mo sa Roshao at Jingzhou, kailangan mong magsuot ng mas maraming damit. Napakalamig ng Tagsibol, at napakalamig pa rin sa Jingzhou umaga at gabi. Ang hukbo ng Southern Qi ay nakapwesto lahat sa labas ng lungsod, nakahiga sa malamig na lupa. Ito ay isang pagpapahirap kapag sila ay natutulog sa gabi. Hindi magiging komportable para sa kanila na manatili pa ng isang araw, kaya hindi nagmamadali si Jingzi. Hindi nagmamadali si Jingzi sa labas ng lungsod ngayon, dahil marami pa siyang dapat gawin. Pagkatapos makipaghiwalay kay Cheng Shouyan, pupunta siya sa Xiangyang Mansion. Bagamat parehong namatay sina Haring Jin, Su Laikan at iba pa, at si Jingzi at Su Mochen ay nakapasok na rin sa lungsod, ang mga kalye ng Jingzhou City ay hindi na bumalik sa dati nilang abala pagkatapos ng sobrang gulo. Ang mga nagtitinda ay nananatili pa rin sa bahay. Walang gustong lumabas para mag-set up ng mga stall sa oras na ito. Sarado na rin ang mga tindahan, at ang mga taong lumabas para salubungin sila sa lungsod ay umuwi na. Siguro alam din nila na nasa labas ng lungsod si Nanchi, pero hindi pa. Isang oras ng kumpletong pagpalakpak. Ang mga lansangan ay desyerto at nalulumbay. Sa pagtingin sa eksenang ito, naalala ni Jingzi ang excitement na nakita niya noong una siyang dumating sa Jingzhou. Parang kahapon lang ang lahat, at sobrang lungkot niya. Maya-maya, nakarating na siya sa mansyon ni Prince Xiang. Nang makita ng pamilya Yu at mga miyembro ng pamilyang Zhu si Jingzi, hindi nila maitago ang kanilang pananabik. Bagamat dinala silang lahat ni Sulimin sa mansyon ni Prince Xiang, hindi sila tanga at alam nilang hindi magiging mabait si Sulimin. Kaya kahit na walang ginawa sa kanila si Sulimin, hindi pa rin sila komportableng manirahan dito, at ngayong nakita na nila si Jingzi, sigurado silang tapos na ang ganitong klaseng araw. Matapos silang aliwin saglit, sina Zutong at Jingzi ay pumasok sa front hall. Nang makita ito, ang iba ay isinara ang pinto at umalis ng napakaranong, na nag-iwan ng pagkakataon sa kanilang dalawa na makapag-usap ng mag-isa. Tito, pinaramdam ko sa iyo na nagkamali ka. Paumanhin na sabi ni Jingzi. Ngumiti si Zutong at umiling at nagsabi, kung ikukumpara kay Bai Qingyuan at iba pa, ako ay lubos na nasisiyahan. Lumabas na mula nang lumabas ang balita ng pagkamatay ni Emperor An, nakaamoy si Zutong ng isang sabuatan. Kinabukasan, nakahanap si Zutong ng dahilan para magbitiw, at sa gayon ay nakatakas sa isang round ng paglilinis sa korte. Halimbawa, hindi maintindihan ni Bai Qingyuan ang sitwasyon, kaya ang unang ginawa ni Su Laikan nang maupo siya sa pwesto ay humanap ng dahilan para patayin siya. Ang lahat ay nasa panganib, at pinalitan din ni Su Laikan ang lahat ng mahahalagang posisyon ng kanyang sariling mga tao. Sinundan ni Zutong si Jingzi na nagpapaliwanag nito minsan para maging handa si Jingzi at malaman kung sino ang pwede at sino ang hindi makakagamit nito pagdating ng panahon.
Pagkatapos makinig ni Jingzi, nakipag-chat siya kay Zhu Tong saglit, at sinabi rin sa kanya ang tungkol sa pagkikita ni Lin Changjun sa Jiangling. Masyadong emosyonal si Zhu Tong nang marinig niyang nag-aalala sa kanya ang dati niyang kaibigan. Kapag natapos mo nang harapin ang mga gawain ni Naan Chi at ituwid ang lahat sa korte, wala na akong dapat ipag-alala. Pagkatapos ay makakabalik ako sa Jiangling at maabutin ko si Chang Jun. Sa puntong ito, hiling ko sa iyo ang lahat ng pinakamahusay. Sa walang katapusang pananabik. Nang maglaon, nagtanong si Zhu Tong tungkol sa mga gawain ni Nancy. Nang marinig niya na sigurado si Jingzi na matatalo sila, walang ibang sinabi si Zhu Tong maliban sa pagsabi kay Jingzi na huwag maging pabaya. Dahil si Zhu Tong ay isang civil servant, wala siyang alam tungkol sa martial arts. Narinig lang niya ang tungkol sa mga grandmaster o iba't ibang martial arts realms. Gayunpaman, handa pa rin siyang maniwala na kayang talunin ni Jingzi si Nancy, hindi para sa anumang bagay kundi para sa kanya. Ito ay Jingzi. Narinig din niya na binalak ni Jingzi na iwan si Nancy mag-isa sa loob ng ilang araw at huwag magmadaling salakayin sila. Bamulong si Zhu Tong, kung ganito ang sitwasyon, mas mabuting samantalahin ng aking pamangkin ang mga ilang araw na ito para pakalmayan ang mga tao, para kapag natalo si Nancy, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong itulak ang kanyang kamahalan Mo Chen sa trono. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon dahil ngayon lang siya naglalakad at nakita niya ang mga taong nananatili sa likod ng mga saradong pinto at ang mga lansangan ay tiwangwang at hindi niya inakala. Panlasa. Pagkatapos makipag-chat saglit kay Zhu Tong at magayos para makauwi ang pamilya Yu at mga miyembro ng pamilya Zhu, lumabas si Jingzi sa mansyon ni Prince Xiang. Ang mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye ay sarado, at bilang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Jingzi, ang Wenxiangju at Zhangja Liquor House ay matagal na ring sarado, pati na rin ang The Newspaper Office, dahil ang mga tao sa loob ay mga pinagkakatiwalaan ni Jingzi. Matapos umakyat sa trono si Su Laikan, natakot ako na magsulat sila ng random, kaya kinailangan kong isara ito matagal na ang nakalipas. Unang tinipon ni Jingzi ang mga tao mula sa opisina ng pahayagan ng Dawn, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari sa labas at kung ano ang gusto niyang isulat. Ang mood ng mga kawani ng pahayagan na ito ay katulad ng sa mga ordinaryong tao. Sila ay naghihirap nitong mga nakaraang araw. Lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang sarili at ng kanilang mga pamilya. Paano sila mag-aalaga sa anumang bagay? Ngayong nakitang bumalik si Jingzi, at narinig ang katotohanan tungkol sa bagay na ito at ang direksyon sa hinaharap mula kay Jingzi, naging masigla ang lahat, at muling bumukas ang The Newspaper Office. Kinaumagahan, nag-overtime ang tanggapan ng pahayagan ng Dawn upang mag-print ng bagong pahayagan. Dahil karamihan sa mga tao ay nananatili sa likod ng mga saradong pinto, nagpadala si Jingzi ng mga tao upang ihatid ito sa pinto, sinusubukang ipaalam sa lahat ng tao ang katotohanan. Kasabay nito, ang Zhangja Winery at Wenxiangju ay nagbukas din ng may mataas na profile, na humantong sa muling pagbubukas ng mga kalapit na tindahan ng sunod-sunod. Sa gabi ng ikatlong araw, lumitaw ang eksenang inaabangan ni Jingzi. Dahil ang mga karaniwang tao ay karaniwang nagbabasa ng mga pahayagan at may malinaw at layunin na pag-unawa sa nangyari noon, at alam din ang plano ni Jingzi, hindi na sila gaanong natatakot ngayon. Dagdag pa rito, ang mga tindahan sa mga lansangan ay unti-unting muling nagsimula ng negosyo, at sa wakas ay isinantabi ng mga tao ang kanilang mga pasanin sa ideolohiya at pumunta sa mga lansangan mula sa kanilang mga tahanan. Sa wakas ay naging masigla ang mga lansangan ng Jingzhou City. Sa kabila ng silangang pader ng Jingzhou. Dahil si Sulimin ay unang inaresto at pagkatapos ay pinatay, walang sino man ang makapagpapaalam kay Qi Junguang. Si Qi Junguang ay hindi nakatanggap ng anumang balita mula sa Jingzhou City sa loob ng maraming araw. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa lungsod ngayon. Hindi man lang namalayan. Sa oras na ito, hindi nagmamadali si Qi Junguang. Gayunpaman, ang kanyang general ay nababalisa at dumating upang tanungin siya tungkol sa kanyang susunod na plano. Ikanaway ni Qi Junguang ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, bakit ka nababalisa? Hindi ba may 7 araw akong appointment kay King Jin? 4 na araw na lang ang natitira, bakit ka nababalisa? Kamahalan, paano kung hindi maibigay ni Haring Jin ang elixir pagkatapos ng 4 na araw, o si Haring Jin ay tumakas ng palihim? Nag-aalalang tanong ng general. Para kay Qi Junguang, hindi lang siya nabahala, ngunit pagkatapos marinig ito, ang kanyang mga mata ay nagningning at sinabi niya, lihim na tumakas. Ang monghe ay hindi makakatakas sa templo kung siya ay makatakas. Kung siya ay talagang nakatakas, pagkatapos ay hahayaan nating bombahin ng Thundering Army ang lungsod ng Jingzhou. Hayaang ilibing ang Jingzhou City at ang buong mamamayan ng lungsod ng Jingzhou kasama niya. Kabanata 1247 Paghaharap. Noong una ay sinabi ni Qi Junguang na hindi siya nagmamadali, ngunit nagpapanggap lang siyang kalmado sa harap ng kanyang mga tauhan. Sa ika-7 araw, dahil walang balita mula sa Jingzhou City, nababalisa pa rin siya. Maaga sa ika-7 araw, handa na niyang umalis ang lahat ng Silver Thread Army at Thunder Army. Lihim siyang nagpasya na kung talagang hindi nakuha ni King Jin ang elixir, hinding-hindi siya makikinig kay King Jin na magsalita ng isa pang salita at direktang magbibigay ng utos.
Hayaang basagin ng dumadagandong na hukbo ang Jingzhou. Binigyan niya si King Jin ng sapat na pagkakataon, o kung makontak siya ni Haring Jin ng ilang beses sa nakalipas na 7 araw para sabihin sa kanya kung paano hinahawakan ang usapin, dahil alam din niyang hindi ordinaryong tao si Jingzi at gusto siyang mahuli sa loob ng 7 araw. Hindi ito madali. Hanggat maayos ang pakikipag-usap sa kanya ni King Jin, maaari niyang bigyan si King Jin ng ilang araw ng biyaya. Ngunit ngayon, sa loob ng 7 araw, hindi nakipag-usap sa kanya si Haring Jin kahit isang beses, at nalaman niyang umatras na ang mga sundalo sa pader ng lungsod ng Jingzhou. Ito ang nagparamdam kay Qi Junguang na parang may nagpakawala ng kalapati. This time galit na talaga siya. Kung walang magagawa si Haring Jin kay Jingzi, hahayaan niyang patayin ng dumadagandong na hukbo si Haring Jin, at mahahanap niya mismo si Jingzi. Nang pinangunahan ni Qi Junguang ang dumadagandong na hukbo sa labas ng pader ng lungsod ng Jingzhou, binuksan ng lungsod ng Jingzhou ang gate ng lungsod ng walang babala. Nagulat si Qi Junguang at matamang tumingin. Lumabas ang isang eksenang mas ikinagulat niya. Hindi nagpakita si Haring Jin, ngunit si Jingzi, na hindi inaasahan ni Qi Junguang, ay nagpakita. Alam mo, ayon sa balitang natanggap noon ni Qi Junguang, halos mamatay si Jingzi sa kamay ni Haring Jin halos 10 araw na ang nakalipas, at may isa pang pinuno ng Qingyang. Bagamat si Jingzi mismo ay isa ring master, walang paraan na maging kanila siya. Kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Qi Junguang kay Haring Jin na kunin ang elixir noon, dahil sa kanyang palagay, walang sinuman maliban kay Haring Jin ang lubos na siguradong makakakuha ng elixir mula sa Panginoong si Jingzi. Ngunit ngayon, ang hitsura ni Jingzi ay sumisira sa kanyang pangunawa. Hindi pinansin ni Jingzi ang pagkabigla ni Qi Junguang at sumakay siya palabas ng lungsod, 100 hakbang lang ang layo mula sa Qi Junguang. Ikatlong prinsipe, matagal nang hindi nagkita. Nakangiting sabi ni Jingzi. Matapang, iyon ang aming kamahalan. Bago pa makapagsalita si Qi Junguang, galit na sinabi ng general sa tabi niya. Marahil ay binigyan sila ng Thunder Army ng sapat na pagtitiwala. Bilang karagdagan, 7 araw na ang nakalipas, biglaang napatay ng Thunder Army ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment at ang King of Jin. Ang kasalukuyang mga sundalo ng Southern Qi ay lubos na nagtitiwala na hindi nila hahayaan ang mga taong Angguo na umalis. Sa mata, hindi nagalit si Jingzi, ngunit medyo nagulat, okay, gaano katagal ka naming hindi nakita, at umakyat ka na sa trono. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muling nagtanong si Jingzi, bakit ko naaalala ang huling pagpunta mo sa Angguo? Nabalitaan ko na ikaw, ang emperador ng Southern Qi. Sa puntong ito, may naisip si Jingzi at agad na nagsabi, hindi mo ginamit ang parehong paraan ng Sulaikan para makuha ang trono, tama ba? Naalala ni Jingzi na huling dumating si Qi Junguang. Noong panahong iyon, nagtanong pa si Emperor An tungkol sa pisikal na kondisyon ng kanyang ama, at ang Southern Qi ay hindi nakipagdigma sa ibang mga bansa kamakailan. Paano biglang umakyat sa trono si Qi Junguang? Oo nga, nang magtanong siya, namula ang mukha ni Qi Junguang at agad siyang sumagot, ano ang pinagsasabi mo? Biglang nagkasakit ang tatay ko at namatay, paano ako magiging katulad ni Sulaikan? Haha, no wonder magaling kayong maglaro. Magsama-sama tayo. 2 beses tumawa si Jingzi, halatang hindi naniniwala sa kanya. Lalong nagalit si Qi Junguang, ngunit pagkatapos tumingin sa paligid ng ilang beses, hindi niya nakita si Haring Jin at ang iba pa mula sa likuran ni Jingzi, kaya nagtanong siya ng may pagtataka, nasaan si Haring Jin at ang iba pa? Gusto mo silang makita? Hindi nagsalita si Qi Junguang, ngunit tumanggo pa rin. Kung gusto mo, maaari kitang ipadala upang makilala sila sa ilalim ng lupa. Nakangiting sabi ni Jingzi. Ikaw. Nagpop up ang mga ugat sa mukha ni Qi Junguang. Bukod sa galit ay lalo pa siyang nataranta at nabigla. Napakalinaw ni Qi Junguang tungkol sa lakas ni Haring Jin at ng pinuno ng Qingyang. Bukod dito, naisip niya na ang lakas ng Thunder Army ay hindi matatalo sa mundo, ngunit sinubukan niya ito minsan 7 araw na ang nakakaraan. Bagamat walang paraan si King Jin para talunin ang Thunder Army, gusto pa rin ng Thunder Army na patayin si King Jin. Magiging mahirap, maliban na lamang kung siya ay may lakas ng loob na sumugod sa itaas sa halip na magtago. Ngunit ngayon, ang 2 Grandmaster ay halatang pinatay ni Jingzi. Gaano ba katikot ang lakas ni Jingzi? At least alam ni Qi Junguang na kung gusto niyang tumakas, wala siyang magagawa laban sa kanya. Sa madaling salita, dahil nagtatago si Jingzi, tila wala siyang magagawa kung palihim siyang papatayin ni Jingzi sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, medyo natakot si Qi Junguang. Hindi mo ba sila tinatanong sa sarili mo? Ngumiti si Jingzi at lumakad ng ilang hakbang pasulong. Sa sobrang takot ni Qi Junguang ay mabilis siyang umatras, sa takot na baka biglang kumilos si Jingzi. Pero masyado siyang nag-iisip. Sa katunayan, si Jingzi ay nagkaroon ng mga pagkakataon at paraan para patayin siya, ngunit hindi niya piniling gawin ito dahil gusto niyang makita sa sarili niyang mga mata kung gaano kalakas ang Thunder Cannon ni Nanchi. Kung hindi, isang ordinaryong tao lang tulad ni Qi Junguang ang papatay sa kanya. Isang sampal lang at mamamatay na siya. Qi Junguang, narinig ko na natutunan mo ang aking Daytime Thunder. At gumawa ka ng Thunder Cannon. Ipakita mo sa akin.
Sa yugtong ito, ang pinaka-ipinagmamalaki ni Qi Junhuang ay ang Nanchi ay may Thunder Cannon. Minsan niyang naisip na ang Thunder Cannon ay hindi masisira at makapangyarihan, ngunit ngayon ay nakaharap kay Jingzi, nakaramdam siya ng kaunting guilty. Naglakas loob si Jingzi na guluhin siya kahit alam niyang mayroon siyang Thunder Cannon at kapangyarihan ng Daytime Thunder. Tila may sapat na kumpiyansa si Jingzi para harapin ang Thunder Cannon. Dapat ay sumasakit ang ulo ni Qi Junhuang, ngunit mayroon pa rin siyang trump card. Mabilis na bumalik sa kampo, nagbigay ng utos si Qi Junhuang. Sa oras na ito, 2 tao ang itinulak palabas mula sa gitna ng pila. Nang makita sila ni Jingzi, tumalon siya mula sa kanyang kabayo at nagdilim ang kanyang mga mata. Dahil ang 2 tao na itinulak palabas ng Nanchi Camp ay kanyang mga babae, ang master at apprentice ng Waxian Pavilion, Muqing at Wang Yingqiu. Paano sila nahuli? Naguguluhan si Jingzi, ngunit ayaw niyang masyadong mag-isip sa oras na ito, dahil sa oras na ito, sina Muqing at Wang Yingqiu ay may mabibigat na kadena na bakal sa kanilang mga kamay at paa, at ang kanilang mga bakal na kadena ay nakapulupot pa rin sa kanila. Magkasama, ito ay nagpapahirap sa kanila sa paglipat, lalo na sa pagtakas. Marahil dahil natatakot sila sa makapangyarihang personal na puwersa ni Jingzi, napakaraming sundalo ang pumaligid kay Muqing at Wang Yingqiu. Hawak nila ang matangkad na mga espada sa kanilang mga kamay, at ang mga talam ay inilagay lahat sa mga leeg ni Muqing at Wang Yingqiu na puti niebe. Dahil ang mga sundalong ito ay gumamit ng labis na puwersa, si Jingzi ay nakakita pa ng isang maliit na mantsa ng dugo sa leeg ni Wang Yingqiu, na partikular na nakasisilaw sa puting niebe. Ngunit hindi lang iyon. Sa likod ni Muqing at Wang Yingqiu, may isang hanay ng mga sundalo na may dalang itim na mga silindrong bakal. Ang bibig ng iron cylinder ay nakatutok sa likod ni Muqing at Wang Yingqiu. Bawat isa sa mga sundalong ito ay mukhang kinakabahan, na para bang aaksyon kaagad kung bibigyan ng utos. Naturally, sina Muqing at Wang Yingqiu ay hindi makakaligtas ng ilang sandali. Kabanata 1248 laro. Nababalisa si Jingzi. Ngunit sa oras na ito, kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon, tumingin kay Qi Junhuang at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Haha! Pinagmamasdan ni Qi Junhuang si Jingzi mula nang hilahin niya palabas sina Muqing at Wang Yingqiu. Kita rin niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Noong una niyang nakita sina Muqing at Wang Yingqiu na nakakulong, ang kanyang ekspresyon ay labis na galit. Gayunpaman, pagkatapos magalit, muling kumalma si Jingzi at halatang nag-aalala na nasa harapan nilang dalawa. Yung mga kutsilyo. Hindi lamang nakahinga ng maluwag si Qi Junhuang. Sa katunayan, si Qi Junhuang ay palaging nag-iisip sa paggawa ng mga bagay. Bagamat nakipag-usap siya ng pribado kay King Jin, Su Laikan at maging kay Su Limi noong panahong iyon, nag-aalala pa rin siya na makakaharap niya si Jingzi balang araw. Mula sa puntong ito, si Qi Junhuang hindi kailanman nagtitiwala sa sinuman, matagal na niyang naisip na dapat siyang maging handa para sa parehong mga sitwasyon. Kung matalo ni Haring Jin si Jingzi, o kung matalo si Haring Jin kay Jingzi, kakayanin niya ito ng mahinahon. Sa oras na iyon, iniisip niya, kung isang araw, haharapin niya si Jingzi, paano siya mananalo? Lumaban mag-isa. Hindi ito inisip ni Qi Junhuang, dahil matagal na niyang narinig na nag-iisang ibinaba ni Jingzi ang pinuno ng alyansa ng martial arts, at nalaman mula sa hari ng Jin na si Jingzi ay nakalusot at naging grandmaster. Walang sinuman sa malaking Southern Qi ang maaaring maging kalaban niya. Umasa sa hukbo ng kulog. Ang tanging paraan na naiisip ni Qi Junhuang ay ito. Napakalaki ng kapangyarihan ng Thunder Cannon, lalo na 7 araw na ang nakalipas, nang pilitin ng Thunder Cannon na pabolaikan ang dalawang master, si Haring Jin at ang pinuno ng Qingyang. Nagbigay ito kay Qi Junhuang ng malaking kumpiyansa at ipinaalam sa kanya na kaya rin niyang makipag-away sa Grandmaster. Kaya lang, magkakaroon ng delay kapag pumutok na ang Thunder Cannon, at pagkatapos ng unang putok ay dapat may iwanang puwang para mapuno ang mga shell, na napakatagal. Kaya binuo ni Qi Junhuang Kai ang dumadagandong na hukbo at nagsimula ng isang tunay na labanan. Matapos magpaputok ng Thunder Cannon ng unang team, agad na nagpaputok ng Thunder Cannon ang pangalawang team, at iba pa. Nang matapos ang ika-4 at ika-5 koponan sa pagpapaputok ng Thunder Cannon, ang unang koponan ay nagpaputok ng Thunder Cannon. Halos mapuno ang mga shell ng team. Bilang resulta, maaaring makamit ang buong panahong pag-atake. Gayunpaman, kahit na ang Thunder Cannon ay may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, mayroon itong nakamamatay na kapintasan, ito ay napakalaki. Kapag nakikitungo sa mga ordinaryong sundalo, o kapag umaatake sa isang lungsod, ang Thunder Cannon ay isang karapat-dapat na sandata. O kapag nahaharap sa pag-atake ng isang master tulad ni King Jin, ang Thunder Cannon ay maaaring iputok sa kalangitan upang hampasin ang buong kalangitan at itulak ang mga umaatake. Ngunit ang mga ito ay magagamit lamang para sa pagtatanggol, hanggat ang iba ay hindi tumakas. Ngunit kung gusto mong salakayin ang isang Grandmaster, ito ay magiging napakahirap, dahil ang Grandmaster ay maaaring tumakas kung hindi mo siya matatalo, at ang Thunder Cannon ay napakabigat, at ang mga taong nagpapatakbo ng Thunder Cannon ay mga ordinaryong sundalo.
Imposible para sa kanila na habulin ang mga tao gamit ang Thunder Cannon hindi makahabol, kaya kung gusto ni Jingzi na tumakas, hindi na siya kayang pigilan ng Thunder Cannon. Batay sa pagkaunawa ni Qi Junguang kay Jingzi, ang lalaking ito ay determinadong gumanti at labis na nagtanim ng sama ng loob. Kung hindi niya ito mapapatay ng isang beses, malamang na magdaranas siya ng sunod-sunod na paghihiganti mula sa kanya, kaya naisip ni Qi Junguang ang susunod niyang gagawin. Nabalitaan niya mula kay Su Limin na lahat ng kababaihan ni Jingzi ay pumunta sa timog sa Jiangling sakay ng bangka, kasama sina Zhou Xining, Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyu, tatlong babaeng hindi marunong sa martial arts. At si Jingzi ay sakam sa pera at malabag, lalo na sa mga babae, na kasalanan niya. Kung nahuli niya ang lahat ng mga babaeng ito at ginawa silang pagbabanta, paano siya makakatakas? Sa makatuwid, nang si Qi Junguang ay nakatalaga sa labas ng lungsod ng Jingzhou, nagpadala na siya ng isang malaking grupo ng Thunder Army upang pumunta sa timog sa Jiangling upang hulihin ang lahat ng kababaihan ni Jingzi. 7 araw na ang nakalipas, may dumating para iulat na lahat ng kababaihan ay nahuli ng Thunder Army. Nakuha ang bangka at babalik na sa Jingzhou. Gayunpaman, may nangyaring mali sa daan. Ang Qingyuan sect ay nagpadala ng mga masters para lumipad papunta sa barko, na nahuli ang Jinglei Army sa sorpresa, at nailigtas ang mga kababaihan tulad ni Zhou Xining, Yu Xiangrong, Zhang Xiaoyu, at iba pa. Sa oras na kinuha ng Jinglei Army ang Thunder Cannon, medyo huli na, at sa huli si Muqing na lang ang natira. At Wang Yingqiu. Sa oras na ito, ang barko ay naglalayag ng ilang sandali, at si Qi Junguang ay naghihintay na balisa sa Jingzhou. Pagkatapos ng ilang talakayan, bumalik ang dumadagindong na hukbo kasama lamang sina Muqing at Wang Yingqiu, at dahil naantala sila ng ilang araw sa kalagitnaan ng paglalakbay, bumalik din sila kahapon lamang. Pumunta dito. Sa orihinal, lahat ng kababaihan sa Jiangling ni Jingzi ay inaresto, ngunit 2 lang ang naibalik. Galit na galit si Qi Junguang, ngunit napakahigpit ng oras, kaya walang pagpipilian si Qi Junguang kundi ang pag-alitan ang mga sundalo. Sa kabutihang palad, sa pagtingin sa kasalukuyang reaksyon ni Jingzi, ipinapakita nito na labis din siyang nagmamalasakit sa 2 babaeng ito. Hanggat siya ay nagmamalasakit, ito ay magiging madali. Malamig na sinabi ni Qi Junguang, Jingzi, actually noong nag-compete tayo, tinalo mo ako dahil mas mababa ang kakayahan ko kaysa sa iba. Hindi kita sinisisi o nagtanim ng anumang sama ng loob sa iyo, so speaking of it, walang matinding puot sa pagitan nating dalawa. Tumango si Jingzi, nakatutok pa rin ang mga mata niya kina Muqing at Wang Yingqiu. Bagamat nakadina ang 2 babae, tila nasa mabuting kalooban sila at hindi sila inaabuso o inaabuso. Nang tumingin si Jingzi, tumango ang 2 babae sa kanya, na parang sinasabi sa kanya na ayos lang sila. Gamaan ang pakiramdam ni Jingzi, pagkatapos ay nagbago ang kanyang mga mata, niuinggan niya si Qi Junguang, at sinabi sa malamig na boses, dahil sinabi mo na wala kaming galit, ngunit hinuli mo ang aking babae, gusto mo bang sundan ako lalo na? Awa yan. Si Qi Junguang ay hindi na natatakot sa kanya, umiling at sinabing nakangiti, hindi. Hindi ko kailanman naisip na makipag-away kay Brother Jing. Dahil ayokong magkaaway, hayaan mo ang babae ko. Haha, hayaan mo na sila. Shi. Ngumiti si Junguang at tumango, pero kailangan mong bigyan ako ng elixir. Nag-isip sandali si Jingzi at sinabing, okay. Hindi inaasahan ni Qi Junguang na papayag si Jingzi, at natigilan sandali. Sa kanyang palagay, ang elixir na maaaring humantong sa immortalidad ay ang pinapangarap ng lahat, lalo pa ang mga babae, kahit na ang buong mundo ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa elixir. Gusto niyang maging emperador, ngunit kung papipiliin siya sa pagitan ng emperador at ng elixir, mas pipiliin niya ang elixir na maaaring gawin siyang immortal. Kaya naman, bukod sa hindi niya naiintindihan ang pinili ni Jingzi, siya ay higit na namumuhi. 2 babae lang, worth it ba silang gawin? Anyway, kung si Qi Junguang, siguradong hindi niya ibibigay ang elixir para sa 2 babae. Mula sa puntong ito, totoo na parehong sina Su Laikan at Su Limin ay nagsabi na ang kahinaan ni Jingzi ay babae. Dahil sobrang pinahahalagahan niya ang mga babae, bagay na bagay kay Qi Junguang. Sa oras na ito, muling nagsalita si Jingzi, ibibigay ko sa iyo ang elixir, ipapangako mo ba na pakakawalan mo sila? Natural lang yan. Tinapik ni Qi Junguang ang kanyang dibdib at sinabing, sabi nila ang isang ginoo ay mahirap hulihin, ngunit ngayon ako nangunit ang hari ng Timog Qi ay sisira pa rin sa kanyang pangako. Kabanata 1249 na Ghost Transformation Peel. Hindi makapaniwala si Jingzi sa sinabi ni Qi Junguang. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong maniwala. Dahil ang kanyang babae ay nasa mga kamay ni Qi Junguang, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang talagang subukang akitin ang lahat ng mga sundalong nakapaligid kay Muqing at Wang Yingqiu mula sa himpapawid ngunit hindi siya naglakas loob na subukan, dahil siya hindi pa nagtagal mula noong siya ay pumasok sa Great Perfection, at hindi siya sigurado sa kanyang puso. Natatakot siya na kapag nabigo siya, si Muqing at Wang Yingqiu ay mamamatay dahil sa kanyang pagmamaliit sa kaaway. Hindi niya kayang subukan. Ang Immortal Transformation Peel ay maaaring napakahalaga kay Qi Junguang, ngunit hindi kay Jingzi.
Dahil ang elixir ay kinuha mula kay Merongshi, kung talagang kailangan niya ito, si Merongshi ay talagang marami pa sa kamay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang espesyalidad ng maharlikang pamilya ng Yayao Kingdom, at kahit si Merongshi ay hindi ito makuha mula sa Yayao Kingdom. Pero lagi niyang alam ang recipe, at kaya niya itong gawin sa sarili niya basta makuha niya ang recipe. Sa makatuwid, handa siyang ipagpalit ang elixir para kina Muqing at Wang Yingqiu. Siyempre, hindi inisip ni Jingzi na si Qi Junguang ay nakatadhana na umalis kasama ang Immortal Transformation Pill, o sa madaling salita, siya ay nakatadhana na uminom ng Immortal Transformation Pill, ngunit ang Immortal Transformation Pill ay hindi maaaring pahintulutan siyang tunay na, maging isang immortal, at ito ay mas katulad ng, naging multo. Pagkatapos ay bigyan siya ng isa, ang Ghost Transformation Pill. Okay, ito ang sinabi mo. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Jingzi ang kanyang mga braso, at sa ilalim ng tingin ng lahat ng mga sundalo ng Southern Qi, naglabas siya ng isang gintong vial, at pagkatapos ay nagbuhos ng isang gintong vial. Tableta. Maghintay. Biglang sinabi ni Qi Junguang, sino ang makakagarantiya na ang pill na ibinigay mo sa akin ay ang elixir? Sino ang nakakaalam kung uminom ka ng iba pang mga table tasks para linlangan ako? Sinabi ni Jingzi nang may pagkadismaya, sa tingin mo ba ito ang kaso? Anong uri ng lason ang gagamitin ko para linlangan ka? Hindi mo masasabi. Hindi ba nilinlang mo si Su Jinping at Kaidan ng ganito? Nakangising sabi ni Qi Junguang. Ano ba? Hindi alam ni Jingzi kung ano ang sasabihin sandali. Buti na lang makapal ang balat niya, kung hindi ay namumula siya palagi. Kung tutusin, may criminal record siya sa pagbibigay ng pekeng gamot sa iba. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya pagkatapos, si Sumuyo at ang pinuno ng Qingyang ay parehong pinatay ko. Dapat mong malaman ang aking kasalukuyang lakas. Ngunit naglakas loob ka pa ring hulihin ang aking babae at hamanin ako. Hindi ba't dahil sa iyong hukbong kulog at kanyan ng kulog? Nang marinig ito, napabuga ng dibdib si Qi Junguang at buong pagmamalaki na sinabi, ano kaya? Paano ang Grandmaster? Hindi man lang tayo makakatagal ng isang quarter ng isang oras sa ilalim ng Thunder Army. Tumango si Jingzi at nagsabi, kaya, ikaw. Sa iyong suporta, mayroon din akong sariling mga pagsasaalang-alang. Sa huling pagsusuri, ang iyong kanya ng kulog ay batay sa kulog sa araw. Naniniwala akong walang mas nakakaalam ng kapangyarihan ng kulog sa araw kaysa sa akin. Dahil dito, ayoko nang maulit ito. Bilang isang kaaway ni Nanshi, kinuha mo ang elixir, at pagkatapos ay inilabas mo ang aking babae sa Nan. Hindi tayo magkakasundo sa isa't isa. Sa tingin mo ba ay sadyang bibigyan kita ng pekeng gamot sa oras na ito, at pagkatapos ay galitin ka? Hindi ako natatakot, ngunit ang mga tao sa Jingzhou City ay. Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay nila, iniisip mo pa rin bang bibigyan kita ng pekeng gamot? Gusto ng lahat na purihin, gusto ni Qi Junguang. Walang exception. Ang mga salita ni Jingzi ay walang iba kundi ang pagpuri sa kung gaano kalakas ang kanilang Thunder Army, ngunit si Jingzi ay hindi nang ahas na maging kaaway nila, at si Qi Junguang ay hindi naramdaman na sinadya siya ni Jingzi na paralisahin dahil ang Thunder Army ay napakawalang talo sa simula. Gayunpaman, paano siya makakabawi pagkatapos uminom ng elixir gaya ng sinabi ni Jingzi? Higit pa riyan ang gusto niya. At si Jingzi ay katulad niya. Masasabing may kanya-kanyang agenda na silang dalawa, at iba na talaga ang mga sinasabi nila sa iniisip nila sa kanilang mga puso. Kaya pinalakpakan ni Qi Junguang ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, okay. Gusto ko si Brother Jing, isang masayahing tao. Kung gayon hindi na natin kailangan pang mag-usap. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, wala na akong kailangan pa, gusto ko lang ang elixir. Kapag nakuha ko na ang elixir, akayin kaagad ang mga tropa pabalik sa Southern Qi, at hindi na natin muling ipapahiya si Brother Jing at Jing. Iniyuko ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa kanya, sana magawa mo ang sinasabi mo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tiningnan ni Qi Junguang ang ibinubuhos ni Jingzi. Ang Elixir of Transformation ay umiling at nagsabi, gayunpaman, ang Immortal Transformation Pill ni Brother Jing ay malamang na hindi sapat. Itinuro ni Qi Jun sina Muqing at Wang Yingqiu, at nagpatuloy na mingiti, Brother Jing, sa tingin mo ba ang dalawa sa kanila ay nagkakahalaga lamang ng isang elixir? Bago makapagsalita si Jingzi, tinanong ni Qi Junguang ang kanyang sarili, pareho silang katumbas ng isang elixir. Kung gusto ni Brother Jing na bumalik silang dalawa. Pagkatapos ay uminom ng dalawang Immortal Transformation Pills. Kung pipilitin ni Brother Jing na uminom ng isang Immortal Transformation Pill, okay lang, sabihin mo sa akin kung alin sa kanila ang gusto mong panatilihin. Nang marinig ito, bumantong hininga si Jingzi, at pagkatapos ay sinabi ang sinabi niya. Inilabas niya ang gintong vial na inilagay niya sa kanyang mga braso at nagbuhos ng isa pang gintong tableta gaya ng dati. Tinitigan ni Qi Junguang ang gininto ang vial, ang kanyang mga mata ay kumurap saglit, at pagkatapos ay bumalik sa normal. Itinaas ni Jingzi ang kanyang kamay, hinayaan si Qi Junguang na makita ang dalawang table task sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabi, tingnan mo, dalawang elixir pill. Naiinip na sinabi ni Qi Junguang, okay, pagkatapos ay maaari mo itong itapon.
Hindi kumilos si Jingzi. Ngunit Nishan, sa tingin mo ba ako ay tanga? Paano kung itapon ko sila at hindi mo ibinalik? Kumunot ang noo ni Qi Junguang at sinabing, ang isang kamay ay naghahatid ng elixir, at ang kabilang kamay ay pinakawala ng mga tao, lahat ng sabay-sabay. Lumingon si Qi Junguang, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Okay. Pagkatapos ay tumalon si Jingzi mula sa kabayo at sinabing, kakalin mo ang lahat ng kadena sa kanilang mga kamay at paa, at pagkatapos ay akayin mo sila patungo sa akin. Magkasama tayong pumunta sa gitna at magkahawak kamay. Ang elixir ng pagbabago ay inihahatid sa mga tao gamit ang isang kamay. Sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumigaw muli si Qi Junguang, at sumimangot si Jingzi, iniisip na pagsisisihan niya ito. Ngunit narinig niyang sinabi ni Qi Junguang, imposible para sa akin na magpadala ng mga tao doon ng personal. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, ikaw na ang master ngayon, at isa lang akong ordinaryong tao. Sabay tayong dadating sa center. Kung may gusto kang gawin sa akin gawin mo, paano ako magtatago? At saka, itong dalawa ang masters ng Waxian Pavilion at Waxian Garden. Kahit hindi kasing husay ng martial arts skills mo, mas magaling pa rin sila kaysa sa mga ordinaryong tao ngayon. Tayo. Nagkibit-balikat si Jingzi, sa pag-aakalang may sense pa siya, ngunit medyo walang magawa ang sinabi niya, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Bakit hindi ka tumahimik at lalakad ako mag-isa? Paano? Hindi. Mabilis na umiling si Qi Junguang, paano niya hinayaan na makalapit si Jingzi? Agad niyang sinabi, ang mga tanikala ng bakal sa kanilang mga katawan ay hindi na makakalag ngayon. Ipapadala ko ang aking mga tagasunod upang dalhin sila sa gitna. Kapag ibinigay mo sa kanila ang elixir, ibibigay nila sa iyo ang susi. Maaari mong buksan ang mga tanikala na bakal at ibalik ang mga ito. Ikaw ano sa palagay mo ang ideyang ito? Pag-unlock ng Kabanata 1250. Gaya ng nabanggit kanina, sina Jingzi at Qi Junguang ay may sariling agenda. Parehong hayagang sinabi ng isa sa kanila na kukunin ng isa sa kanila sina Muqing at Wang Yingqiu, at ang isa ay kukuha ng elixir, upang hindi na sila muling makagambala sa isa't isa, at bawat isa ay babalik sa kanyang sariling tahanan at hanapin ang kanyang sariling ina. Ngunit ano ang tungkol sa katotohanan? Alam ni Qi Junguang na nasaktan niya si Jingzi, at hinawakan pa rin niya ang kanyang reverse scale, kaya kinasusuklaman lang siya ni Jingzi at malamang na gusto siyang mamatay. Sa pagiging mapaghiganti ni Jingzi, paano makatitiyak si Qi Junguang na buhay pa ang gayong tao? Tapos hindi siya makakatulog ng maayos tuwing gabi. Sa makatuwid, sadyang hindi binuksan ni Qi Junguang ang mga kadena ng bakal kina Muqing at Wang Yingqiu, dahil makapal at mabigat ang mga tanikala na ito, at hindi ito gawa sa ordinaryong bakal, ngunit gawa sa espesyal na ginawang hindi kinakalawang na asero sa Nanchi. Bilang karagdagan sa paggamit ng isang susi upang buksan ang bakal na kandado, mahirap putulin gamit ang isang ordinaryong espada. Higit pa rito, mayroong higit sa 10 bakal na kandado sa mga bakal na kadena na ito, at ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali ng mahigpit, lalo na ang mga bakal na kadena sa pagitan ni Muqing at Wang Yingqiu ay konektado lahat, na nangangahulugan na kahit na sila ay marunong siya ng martial arts, ngunit sa ilalim ng ganoong kabigat na karga, hindi siya makalakad ng mabilis. Ngunit imposibleng makalakad ng mabilis. At ayon sa mga tagubili ni Qi Junguang, binigyan lamang nila sina Muqing at Wang Yingqiu ng isang pagkain sa isang araw mula nang mahuli sila. Mahigit isang araw na ang nakalipas mula noong huli silang kumain. Bagamat nasa mabuting kalooban ang dalawa, hindi naman sila nasa mabuting kalusugan. Ngunit walang katapusang pagod. Sa makatuwid, pagkatapos na dalhin ng entourage ni Qi Junguang sina Muqing at Wang Yingqiu, gustong iligtas sila ni Jingzi, kaya't magagamit lamang niya ang susi na ibinigay niya para i-unlock ang pinto. Sa panahong ito, ganap na handa ang dumadagandong na hukbo. Pagdating ng panahon, kakailang ganing harapin ni Jingzi ang kulog sa kalangitan na may dalawang pasanin. Paano siya makakatakas? Paano siya makakaligtas? Sa pag-iisip nito, napangiti si Qi Junguang sa buong mukha. Ang nakakalungkot lang ay takot pa rin siya kay Jingzi. Bagamat nahuli niya sina Muqing at Wang Yingqiu, hindi sila kailanman ginalaw niya at ng kanyang mga tauhan, para lamang mamagitan kung sakaling mabaigo. Makikita ito. Mula dito, naghanda pa rin si Qi Junguang. Para naman kay Jingzi, binyantaan siya ni Qi Junguang ng mga babae. Hindi hahayaan ni Jingzi na mabuhay ang gayong tao upang makita ang araw sa susunod na araw. Ang tanging inaalala niya ay natatakot siyang masaktan sina Muqing at Wang Yingqiu. Kung tutusin, pareho silang nasa kamay ng isa't isa, kaya ngayon ay dapat niyang subukan ang lahat para iligtas sila mula sa kampo ng Nanchi. Ngunit ngayon, pumayag na si Qi Junguang. Tungkol naman sa mga kadena sa kanilang katawan, walang pakialam si Jingzi kung mabubuksan man sila o hindi. Hanggat lumapit sa kanya ang dalawa, ipapakita ni Jingzi kay Qi Junguang kung ano ang galit ni Zogchen. Okay, gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay nagsabi, okay, hayaang pangunahan sila ng iyong mga tauhan. Ibigay natin ang elixir gamit ang isang kamay at ibigay ito sa mga taong kasama naman. Pagkatapos ay ininom niya ang dalawang table tas. Kills, humakbang pasulong.
Sa ilalim ng tagubili ni Qi Junguang, dalawang sundalong nakasuot ng sandata ang lumabas mula sa kampo ng Southern Shi, at pagkatapos ay sinundan sina Mu Qing at Wang Yingqiu, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Naglakad ng napakabilis si Jing Zi, at hindi nagtagal ay nakarating na sa gitna. Mabagal na naglakad ang kabilang side. Ang pangunahing dahilan ay ang paglalakad ni Mu Qing at Wang Yingqiu ng napakabagal, at bawat hakbang na kanilang ginagawa ay tila napakahirap at masakit. Kahit saan ka maglakad, makikita mo pa ang mga solid footprints. Hindi tanga si Jing Zi. Sa isang sulyap ay masasabi niya na ang mga cade ng bakal na nakabalot sa kanilang dalawa ay hindi ordinaryong kadena na bakal. Napakabigat nila. Buti na lang at marunong silang dalawa sa martial arts. Kung ordinaryong tao lang sila, hindi na nila kayang tumayo, maglakad pa. Oo, hindi ko maiwasang malungkot. Kaya gusto ni Jing Zi na magpatuloy sa paghakbang upang salubungin silang dalawa, ngunit sa sandaling nakahakbang siya, sumigaw kaagad si Qi Junguang sa kabilang banda. Tumigil ka. Tumayo ka na lang sa kinatatayuan mo at huwag ka nang gumalaw pa. Kung gagalaw ka ulit, huwag mong sisihin ang kanya ng kulog ko sa kawalan ng paningin. Habang ang boses ni Qi Jun ay bumagsak sa lupa, daan-daang mga kanya ng kulog ang nakatutok na sa kanya at si Mu Qingren at ang iba pa ay nakaramdam ng matinding pang-aapi. Sumulyap si Jing Zi kay Qi Junguang at sa wakas ay piniling huminto, hinayaan ang dalawang tagasunod na pangunahan sina Mu Qing at Wang Yingqiu na sumulong. Nang makita ito, gumaan ang pakiramdam ni Qi Junguang. Ayon sa dati niyang tagubilin sa dalawang attendant, pagkatapos na tumayo si Jing Zi sa gitna, inakay ng attendant sina Mu Qing at Wang Yingqiu na huminto ng 10 hakbang ang layo mula kay Jing Zi, at pagkatapos ay tumingin sa kanilang dalawa ang isang attendant. Ang isa pang tagasunod ay pumunta kay Jing Zi para kunin ang elixir of transformation. Matapos makuha ng dalawa ang elixir, agad silang bumalik sa parehong paraan, habang kinuha ni Jing Zi ang susi para mabuksan ang pinto para kina Mu Qing at Wang Yingqiu. Dahil napakaraming bakal na kadena at kandado sa dalawang babae, halos imposible para kay Jing Zi na dalhin sila ng direkta, at kakailanganin ng maraming oras upang mabuksan ang mga kandado para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, mayroong masyadong maraming mga bakal na kandado. Sa pagsasamantala sa panahong ito, ligtas na naihatid ng dalawang tagasunod ang elixir kay Qi Junguang. Sa oras na iyon, magpapadala si Qi Junguang ng isang dumadagandong na hukbo upang magpaputok kaagad at pasabugan si Jing Zi. Sa oras na ito, sinusunod ng dalawang tagasunod ang plano ni Qi Junguang, inaakay sina Mu Qing at Wang Yingqiu sa isang lugar na 10 hakbang ang layo mula kay Jing Zi, na handang huminto. Sa oras na ito, isang pangitay nang biglang nangyari. Hihinto na sana ang dalawang tagasunod, ngunit biglang umihip ang malakas na hangin sa kanilang harapan, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang lumitaw sa kanilang harapan, na sinipsip sila pasulong. Ang higit na ikinagulat ng entourage ay ang lakas ng pagsipsip na hindi lamang silang dalawa, kundi pati sina Mu Qing at Wang Yingqiu, na may dalang napakaraming mabibigat na kadena, ay sinipsip pasulong. Agad na nagtaas ng ulo ang entourage para makita si Jing Zi. Sa kanilang opinyon, si Jing Zi ang nagdudulot ng gulo sa lahat ng ito. Sino pa kaya ang nandoon bukod sa kanya? Gayunpaman, nang makita nila si Jing Zi na nakatayo doon ng napakatahimik, lalo silang nataranta ano ang nangyayari. Si Qi Junguang, na nasa tapat, ay ang pinakabalisa at sumigaw, "Tumigil ka, tigilan mo ako." Nakatayo siya sa di kalayuan at kitang-kita niya. Mula sa simula hanggang sa huli, nakatayo lang si Jing Zi doon at hindi kumikibo. Pinangunahan ng dalawang attendant sina Mu Qing at Wang Yingqiu na pasulong nang hindi maipaliwanag. Biglang nagrebelde ang dalawa. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay masyadong mabilis, at hindi sila kalayuan mula sa Jing Zi, 10 hakbang lamang, kaya dumating si Qi Junguang kay Jing Zi bago niya matapos ang pagtawag sa kanila. Sa oras na ito, kinuha na ni Jing Zi ang susi mula sa natarantang entourage at sinimulang i-unlock ito. Ang dalawang tagasunod ay nalito, at si Qi Junguang ay naguguluhan din. Iba ito sa plano niya. Ngayon paano gawin? Sunog. Ngunit hindi ko pa naibabalik ang elixir. Hindi nagpapaputok. Kung hindi siya kikilos, bubuksan niya ang lahat ng bakal na kandado. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, binuksan na ni Jing Zi ang bakal na kandado sa itaas na katawan ni Mu Qingren at bubuksan na sana ang bakal na kandado na nagdudugtong kay Mu Qingren at Wang Yingqiu. Sa wakas ay natauhan si Qi Junguang at sumigaw, "Ano ang ginagawa ninyong lahat? Bilasan mo at kunin ang elixir." Matapos sumigaw ng ganito si Qi Junguang, sa wakas ay nagising ang dalawang tagasunod mula sa isang panaginip at bumalik kaagad. "Bumalik ka sa iyong katinoan. President Jing, bigyan kami ng elixir." Habang sinasabi niya iyon, isang tagasunod ang naglahad ng kanyang kamay. Kabanata 1251, Pananatili sa hangin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Kahit na inayos na ni Qi Junguang ang script noon, hindi niya makontrol ang direksyon ng plot. Bukod dito, napakalayo niya sa entourage at kay Jing Zi. Hindi niya marinig ng malinaw kung paano at ano ang kanilang pinag-usapan. Nakita lang niya ang entourage na inaabot si Jing Zi. Ngunit si Jing Zi ay nakatuon sa pag-unlock ng pinto at hindi sila pinansin. Si Qi Junguang ay nababalisa at muling sumigaw, "Bilasan mo at kunin ang elixir at bumalik ka."
Kung hindi ka babalik, hahayaan ko talagang magpaputok ang dumadagandong na hukbo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang pinaalalahanan ni Chi Junguang ang kanyang mga tagasunod, ngunit binyantaan din sila ni Jingzi, kung guguluhin nila siya kung siya ay nababalisa, gagamitin niya ang Thunder Cannon para pasabugan si Jingzi at ang kanyang mga tagasunod ng magkasama. Tiyak na, ang entourage ay naging mas balisa pagkatapos marinig ito. Noong napili sila ni Chi Junguang ngayon lang, nagreklamo silang dalawa sa kanilang mga puso, dahil kahit isang hanggal ay nakikita na ito ay hindi isang madaling trabaho bagamat sila ay makakakuha ng mga gantimpala kung gagawin nila ito ng maayos, paano ito magiging napakadaling gawin ito? Hindi ba ito isang bagay na mali? Sasabugan ni Chi Junguang ang lahat ng kanyang sariling mga tao kung hindi siya sumasang-ayon sa kanya. Hindi ba niya sinubukang guluhin ang mga ito? President Jing, ang elixir. Bilasan mo at ibigay mo ang elixir. Oo, kung hindi mo ibibigay, hindi lang ikaw, kundi pati sila ililibing kasama mo. Half of the entourage requested kalahating nagbabanta. Ngunit nagbingi-bingihan si Jingzi, dahil nabuksan na niya ang lahat ng bakal na kondado sa katawan ni Mu Qinren sa napakaikling panahon, at kasalukuyang binubuksan ang mga kondado sa katawan ni Wang Yingqiu. Jingzi, hayaan mo akong magbilang ng 3. Kung hindi mo ibibigay ang elixir, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. Walang magawa si Chi Junguang habang binubuksan ni Jingzi ang bakal na kondado sa katawan ni Mu Qinren. Alam niyang kung ibibigay niya ito muli, gagawin niya pagkaraan ng ilang sandali, nabuksan din ang bakal na lock ni Wang Yingqiu. Pagdating ng panahon, ano pa ang maaari niyang gamitin para pananakot kay Jingzi? Bakit humingi sa kanya ng elixir? Kaya't wala siyang pagpipilian kundi mag-issue ng ultimatum, at sa parehong oras, nagbigay siya ng utos, at 2 grupo ng dumadagandong na tropa ang tumakbo palabas mula sa likod ng koponan, at pagkatapos ay tumakbo ng buong takbo dala ang mga Thunder Cannon, direktang nakapalibot kay Jingzi sa kalahating bilog, at lahat ng Thunder Cannon ay nakatutok kay Jingzi. Maaasahan na sa sandaling mag-utos si Chi Junguang, 10,000 kanyan ang lalabas kaagad hindi 10,000 kanyan, ngunit magkakaroon din ng mga eksena ng daan-daang libong kanyan na sabay-sabay na pumutok. 3. Sumigaw si Chi Junguang sa unang pagkakataon, at itinutok ng lahat ng Thundering Army ang kanilang mga Thundering Cannon kay Jingzi at Mu Qinren. Si Jingzi ay nanatiling hindi natinag at nakatutok sa pag-unlock ng pinto. Takot na takot ang dalawang katulong kaya pinagpawisan sila, niloloko mo ba ako? Sila ni Jingzi ay parang mga tipaklong sa isang lubad. Hindi makakatakas si Jingzi, at hindi rin sila makakatakas. Hanggat nagbigay ng utos si Chi Junguang, maaaring patayin ng random artillery si Jingzi, at maaari din silang patayin. President Jing, pakibigay sa amin ang elixir at hayaang mabuhay ang isa't isa. Oo, Presidente Jing, pakiusap. Ibigay mo ito sa amin dali. Napaluha ang dalawang attendant at muntik nang bumigay kay Jing. Lumuhad si Z. 2. Kinagat ni Chi Junguang ang kanyang mga ngipin at muling sumigaw. Ang mga sundalo sa tabi ng kanya ng kulog ay nasa pwesto na, at lahat sila ay nakapulot ng mga sulo, na handang sindihan ang kanya ng kulog anumang oras. Hindi pa rin nagtaas ng ulo si Jingzi at nagpatuloy sa pagbukas ng lock. This time, lumuhad na talaga ang dalawang followers at sa sobrang takot ay hindi na sila makapagsalita. Tila nakita na nila ang kanilang sariling kapalaran. Isa, sunog. Sa huling sigaw, hindi na nagsalita si Chi Junguang. Direktang nagutos ng putok, sa wakas ay nakita niya na walang intensyon si Jingzi na bigyan siya ng elixir, at nagalit din siya sa paninira ni Jingzi. Dahil hindi mo binigay, kaya ayaw ko na. Ikaw at ang iyong babae ay pumunta sa ilalim ng lupa kasama ang iyong elixir. Anyway, kapag naging hari na siya ng mundo, anong klaseng elixir ang hindi niya mahahanap? Sa oras na ito, binuksan din niya ang huling bakal na kondado sa katawan ni Wang Yingqiu. Nakahinga ng maluwag si Jingzi at mahinang nagsabi, nagdusa ang dalawang babae, ipaghihiganti kaagad ng asawa ko. Narinig ito ni Mu Qing at Wang Yingqiu. Hindi niya maiwasang mahawakan, kahit na napakaraming kanya ng kulog na nakatutok sa kanila, hindi man lang sumimangot si Jingzi para iligtas sila. Para sa kanila, ito ay sapat na. Kinamayan niya si Jingzi at marahang sumandal sa kanya. Hindi sila niyakap ni Jingzi, ngunit iniunat ang kanyang kamay pabalik at kumaway patungo sa pader ng lungsod ng Jingzhou. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng kidlat at bato. Sa oras na ito, ang Thunder Cannon ay nag-apoy, at isang figure ang biglang lumitaw sa dingding ng Jingzhou City. Si Lu Li ang naging Grandmaster. Tumakbo si Lu Li papunta sa gilid ni Jingzi, at pagkatapos ay isa-isang niyakap sina Mu Qing at Wang Yingqiu. Ate, pauwiin mo sila, at papatayin ko silang lahat. Mahina niyang sinabi, at ang hukbo ng Southern Chi sa kabilang panig ay tila pusa o aso sa bibig ni Jingzi. Hindi gaanong nagsalita si Lu Li, dahil alam niya kung gaano kakilakilabot ang kalagayan ni Jingzi ngayon, at hindi katakatakang sabihin na wawasak nito ang mundo, kaya bahagya siyang tumango, sinabing, mag-ingat ka, at pagkatapos ay niyakap silang dalawa. Mag-alis. Si Mu Qing at Wang Yingqiu ay hindi kumakain ng masyadong mahaba, at sila ay naglalakad sa mga tanikala na bakal ng napakatagal. Kahit na alam nila ang martial arts, wala silang magagawa sa oras na ito at hinahayaan lamang nila si Lu Li na dalhin sila pasulong.
Nang makita ito ni Qi Junhuang, galit na galit siya. Boom, bilasan mo at pasabugan mo sila. Bangon sila hanggang mamatay. Bang! Bang bang! Bang bang bang! Sa oras na ito, ang kulog na kanyan ay pinaputok, at ang dagandong sa kalangitan ay tumakip sa mga salita ni Qi Junhuang. Sa isang iglap, daan-daang thunderbolt sa araw ang nagpaputok, at agad na bumuo si Luli ng isang layer ng Zinki barrier sa likod niya. Nag-aalala rin siya na matatamaan siya ng mga kulog habang papaalis. Gayunpaman, hanggang sa dalhin niya sina Muqing at Wang Yingqiu para lumipad sa pader ng lungsod, ang Zinki barrier sa likod niya ay hindi nagbabago. Sa pagbabalik tanaw, nalaman niya na hindi ang mga kanyan ng kulog ang bumaril sa kanila, kundi ang mga dapat na bumaril sa kanila. Ang kanilang mga kulog sa araw ay tumigil lahat sa kalagitnaan ng hangin. Ang parehong ay totoo para sa araw na kulog na bumaril patungo kay Jingzi, na parang ang espasyo ay naputol sa mga puwang at lahat ay natigil sa hangin. Si Qi Junhuang ay ganap na natigilan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang kababalaghan, ngunit patuloy siyang nag-utos, barilin siya ng mabilis. Kaya, ang dumadagandong na hukbo ay agad na naglunsad ng pangalawang alon ng pagbaril kay Jingzi. Sa napakalaking dagandong, ang kanya ng kulog ay tumagos muli sa kalangitan, at hindi mabilang na mga kulog ang lumipad patungo kay Jingzi sa maghapon. Ngunit ang reaksyon ni Jingzi ay lubos na kasiya siya. Nakatayo siya doon, nakapikit pa nga. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, humiwalay ang nakapaligid na hangin mula sa orihinal nitong pagpigil, at ang mga kulog na iyon sa liwanag ng araw na tumatama sa layer ng hangin na ito ay tila pumapasok sa ibang oras at espasyo, ganap na nawawalan ng lakas. Kapag tumangal ka, makikita mo ang makapal na nakapak na itim na lumilipad na mga thunderbolt sa kalangitan, nagniningning ng maliwanag, stagnating sa gitna ng hangin. Kung ito man ay ang dumadagandong na hukbo ng Southern Qi o Luli at iba pa na nakatayo sa pader ng Jingzhou upang panuorin ang labanan, lahat sila ay nabigla sa mga pamamaraan na ginamit ni Jingzi. Ang estadong ito ng Zogchen ay tunay na nakakatakot. Kabanata 1252 parang panaginip. Ang espasyo ay tila tahimik. Natigilan din si Qi Junhuang. Nakalimutan niya kung dapat ba siyang mag-utos na ipagpatuloy ang pag-atake sa oras na ito o direktang mag-utos ng retreat. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay mas ligtas ang pag-atres. Bakit huminto ang mga kulog sa araw sa kalagitnaan ng hangin? Pakiramdam niya ay si Jingzi ang nagdudulot ng gulo. Kung nagpatuloy siya sa pag-shoot ngayon, ang huling resulta ay pareho. Ngunit ang laban ay ipinaglaban na, kaya ano ang saysay ng pagtigil ngayon? Shoot, ipagpatuloy ang pagkamang. Histeryosong sigaw ni Qi Junhuang. Matapos marinig ito, isinakay ng dumadagandong na hukbo ang lahat ng dumadagandong na baril sa araw, pagkatapos ay tinutukan si Jingzi at maging ang pader ng lungsod sa likod, at nagsimulang bumaril. Sa isang iglap, napuno na naman ng kulog ang langit. Mas marami ang daytime thunder sa pagkakataong ito kaysa sa unang wave ng mga pag-atake. Hayaan ang isang tao. Kung ang 10,000 daytime thunder na ito ay ginamit sa pag-atake sa Jingzhou, kahit isa sa mga karaniwang tao sa Jingzhou City ay hindi makakaatake. Ang mga tao ay maaaring mabuhay. Ngunit si Jingzi ang kanilang nakilala. Nakapikit pa rin si Jingzi tulad ng dati, at ang mga pagkulog ng araw na iyon ay orihinal na mabilis na bumaril sa kanya, ngunit tulad ng nakaraang alon ng mga kulog sa araw, lumapit sila kay Jingzi at huminto muli. Si Qi Junhuang ay nagiging manhid. Tumingin siya sa likod at nalaman niyang naubos na ng Thunderbolt Army ang lahat ng Daylight Thunders na dinala nila sa oras na ito bago sila dumating, naisip nila na imposibleng gumamit ng napakaraming Daylight Thunders, kahit na ito ay higit sa kalahati. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng kulog sa araw, wala nang magagawa laban kay Jingzi. Hindi lamang ang hukbo ng Qi ang nasa takot, ngunit ang lahat ng mga sundalo sa Southern Qi ay natatakot din. Saglit itong tinimbang ni Qi Junhuang at nagpas siyang mag-utos ng retreat. Nang tatalikod na sana siya at mag-utos, nalaman niyang tila napagtanto ng mga sundalong Southern Qi ang panganib. Bago pa siya makapagsalita, ibinaba na nila ang Thunder Cannon at tumakas sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, nagulat at nagalit si Qi Junhuang. Ang daming taksil. Gayunpaman, huli pa rin siya. Sa oras na ito, si Jingzi, na kanina pa nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, itinaas ang kanyang mga kamay, at ang kulog sa araw na natigil sa himpapawid ay biglang nagsimulang gumalaw. At ang direksyon na kanilang inilipat ay natural na ang Southern Qi Military Camp kung saan matatagpuan ang Qi Junhuang. Tumakbo. Napansin na ng matatalinong sundalo ng Nanqi na may mali. Tumakbo sila pabalik at tumingin sa likod. Bigla silang nakakita ng kakaiba sa langit. Sigaw nila at tumakbo pabalik. Nang makita ito ng ibang mga sundalo, sumunod din sila. Tumakbo sila pabalik, at ang kampo ng militar ng Nanqi ay agad na naging magulo. Gayunpaman, paano nila malalampasan ang kulog sa araw na lumilipad sa buong kalangitan? Sa sumunod na sandali, bumagsak ang kulog sa araw mula sa langit at direktang sumabog sa mga tumatakas na mga sundalo ng Southern Qi. Sa isang iglap, ang Southern Qi Military Camp ay naging isang impyerno sa lupa. Bang! Bang! Bang bang bang! Ang mga pagsabog ng Day Thunder ay sunod-sunod, na tinatakpan ang hiyawan ng mga sundalo ng Southern Qi,
dahil napakaraming Day Thunder na pinaputok ng Thunder Army, ngunit lahat sila ay napigilan ni Jing-Zi, at ngayon ay buo ang ibinalik ni Jing-Zi, at hindi nila ito kayang labanan. Sa isang sandali, napatay ang lahat ng sundalo ng Southern Qi. Walang awa si Jing-Zi sa mga sundalong ito dahil naisip nila noon na patayin siya at si Mu Qingren, at may isip ni Jing-Zi kung ano ang mangyayari kung hindi niya maabot ang Great Perfection. Sa larangang ito, siya ang patay ngayon. At sa karakter ni Qi Junhuang, kapag namatay siya, hinding-hindi siya atres ng masunurin. Sa halip, pangungunahan niya ang kanyang dumadagandong na hukbo para pabuksan ang gate ng Jingzhou City. Kung gayon, ang pagnanakaw at patayan ay magiging isang bagay lamang ng kanyang mga salita. Kaya lahat sila ay nararapat na mamatay. Isang makapal na usok ang tumaas sa itaas ng kampo ng militar ng Nanchi. Ito ay isang pinaghalong alikabok na dinala ng mga kuko ng mga kabayo at mga sundalo habang sila ay tumatakas, at itim na usok na dulot ng mga dumadagandong na pagsabog sa araw. Inabot ng buong quarter ng isang oras para tuluyang mawala ang usok. Sa oras na ito, nagkaroon ng saya sa pader ng lungsod. Lumalabas na sa pagkakataong ito ay lumabas si Jing-Zi ng lungsod, bukod pa sa inayos ng maaga ang mga kabalyerya ng Jinghong at ang mga tagapagtanggol ng lungsod ng Jingzhou upang panuurin ang labanan, inayos din niya ang mga opisyal ng korte na panuurin ang labanan, upang makita nila na ang pagkatalo ni Nanchi ay isang aspeto lamang, at hayaan silang makita ang pagkatalo ni Jing-Zi. Totoong kayang talunin ni Zi ang libu-libong tropa ng isang tao. Sino ang maglalakas loob na hamanin siya sa korte sa hinaharap? Gayunpaman, naniniwala si Jing-Zi na ang balita na pinatay niya ang hari ng Jin at ang magkapatid na Sulaikan at Sulimin ay kumalat na matagal na ang nakalipas, at ang isang hanggal na binata tulad ni Bai Qingyuan ay namatay na matagal na ang nakalipas. Paanong may manggahas na hamanin siya sa kasalukuyang korte? Pagkatapos ay oras na upang linisin ang larangan ng digmaan. Para naman kay Jing-Zi, pumasok siya sa lungsod at sinalubong siya ng tagay ng mga opisyal at ordinaryong tao. Kumaway si Jing-Zi sa kanila at pagkatapos ay iniuwi sina Mu Qing at Wang Yingqiu, inaaliw sila. Nang maglaon, matapos ipaliwanag ng dalawang lalaki si Jing-Zi, nalaman nilang nagpadala si Qi Junhuang ng isang dumadagandong na hukbo kay Jiang Ling upang mahuli ang lahat ng kababaihan ni Jing-Zi. Si Mu Qingren, Wang Yingqiu at Qingqiu ay magaling sa martial arts. Kung gusto nilang umalis, walang magagawa sa kanila ang hukbo ni Jing Lei. Bukod dito, maaari rin nilang kunin sina Zhou Xining, Lin Weiner, Zhou Ziqiong, Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyou, ngunit kukunin ng hukbo ni Jing Lei si Jiang Ling. Ang mga tao sa lungsod ay nagbabanta sa isa't isa. Kung hindi sila sumunod ng masunurin, bambahin ng dumadagandong na hukbo si Jiang Ling. Pagkatapos ng talakayan, pinili ng 8 babae na pumunta sa hilaga sakay ng bangka kasama nila. Gayunpaman, pagkatapos na maglakbay ang bangka sa isang tiyak na distansya, si Master Mingji ay lumipad patungo sa bangka kasama ang mga disipulo ng Qindian sect at inagaw sila pabalik. Dahil makitid ang espasyo sa barko, mahirap para sa Jinglei Army na mag-deploy, at napag-usapan na nila noon na kung lahat ay makidnap at babalik ang Jinglei Army upang patayin sila, ang mga tao ng Jiangling ay magdurusa pa rin, kaya si Mo, na marunong sa martial arts, ay naiwan. Bumalik sa Beijing sina Qingren at Wang Yingqiu kasama ang hukbo ni Jinglei upang alamin kung ano ang nangyari. Matapos itong marinig ni Jing-Zi, alam din niya na ang ilan sa Thunder Army ay nakatalaga pa rin sa labas ng Jiangling City, kaya pagkatapos manirahan sa Mu Qing at Wang Yingqiu, lumipad siya ng walang tigil sa Jiangling at direktang winasak ang Thunder Army. Pagkatapos ay dinala nila sina Zhou Xining, Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyou, gayon din sina Qingqiu, Zhou Ziqiong at Lin Weiner pabalik sa Jiangling. Simula noon, dumating sa Jingzhou ang mga babae ni Jing-Zi, na mga kapatid din niya, ang panganay na kapatid na si Lu Li, ang pangalawang kapatid na si Zhou Xining, ang ikatlong kapatid na babae na si Qingqiu, ang ikaapat na kapatid na babae na si Pei Yangxi, ang ikalimang kapatid na babae na si Liu Jinghong, ang ikaanim na kapatid na si Zhou Ziqiong, at ang ikapitong kapatid na babae na si Lin Weiner. Bilang karagdagan sa kanilang 7, naroon din ang bagong emperador ng Angguo na si Su Mochen, si Zhaohan Baobao Yu Xiangrong, ang master at apprentice ng Waxian Pavilion na sina Mu Qingren at Wang Yingqiu, pati na rin ang wine shop na si Zishi Zhang Xiaoyou. Pagkatapos ay lumipad si Jing-Zi sa kanluran ng Jingxi kasama ang ilan sa mga kabalyeryang Jinghong, pinatay ang mga labi nitong Tian Kai at ang Dark Knight Angel, at pinatay si Su Jinping. Pagkabalik muli sa Roshao, iniutos niyang patayin si Prinsipe Yu at ang kanyang anak, at pagkatapos ay kinuha si Qiu Qianchen at ang buntis na si Merong Shi ay bumalik sa Jingzhou. Nilagyan ni Jing-Zi ang lahat ng Thunder Cannon na nakuha niya mula sa paglilinis ng battlefield hanggang sa Jinghong Cavalry, at hinati ang Jinghong Cavalry sa 4 na bahagi. Ang isang bahagi ay bumalik sa Liangzhou, ang isang bahagi ay nanatili sa Jingxi, ang isang bahagi ay napunta sa Jiangling, at ang huling bahagi ay nakaistasyon sa Beijing. Estado. Ang Jinghong Iron Cavalry ay likas na matapang at mahusay sa pag-atake. Matapos masangkapan ng Thunder Cannon, ang kakayahang ipagtanggol ang lungsod ay lubhang nadagdagan, at ang mga dayuhan ay hindi nang ahas na sumalakay. Pinangunahan muli ni Jing-Zi ang mga tropa sa Southern Qi. Matapos ang pagkamatay ni Qi Junhuang, ang Southern Qi ay walang pinuno.
Matagumpay na nakuha ni Jingzi ang Nanchi at direktang nagtalaga ng isang tao bilang Topei na emperador ng Southern Qi, na ginawang subsidiary ng Anguo ang Southern Qi at sumusunod sa mga utos ni Anguo. Sa oras na bumalik si Jingzi sa Jingzhou pagkatapos ng lahat ng gawaing ito, ang tiyan ni Merongshi ay nabuntis, at ang lumang bahay ng pamilya Jing ay ibinagsak at itinayong muli. Ang bawat babae ay may isang silid, at si Jingzi ay mayroon ding isang malaking silid na nag-iisa. Walang iba sa silid kundi isang malaking kama, na ganap na nasiyahan sa kanyang kahilingan na matulog na may kumot. Malaki ang kinita ni Jingzi para sa bawat babae, at gumuguhit ng ilang lot gabi-gabi upang magpasya kung sino ang tutulog. Siyempre, mayroon din siyang 2 libreng araw tuwing 7 araw. Pagkatapos ng lahat, ang mga asno sa production team ay hindi siguro sa loob ng 7 araw na magkakasunod. Pagkatapos ng malaking pagbabago, nanatiling independyente ang Yayou Kingdom sa pamumuno ni Chu Xia, habang ang Southern Qi at Zhejiang ay naging mga basalyo ng An Kingdom. Para naman sa An Kingdom, bagamat si Sumoche ng reyna, ngunit ang mga bagay na inaalagaan niya ay lumiliit ng lumiit habang lumalaki ang kanyang tiyan, at si Jingzi ay unti-unting naging isang karapat-dapat na tagapagsalita sa korte ng Anguo. Mula noon, dahil walang digmaan, ang Anguo at Yayou, gayon din ang Southern Qi at Zhejiang, ay pumasok sa yugto ng mapayapang pagunlad, at pinag-uusapan ito ng mga tao. At ang lahat ng ito ay dahil kay Jingzi. Sa ika-9 na araw ng Oktubre, may kaunting nyebe. Ang taglagas ngayong taon ay mas malamig kaysa dati. Ang araw na ito ay ang araw kung kailan dapat manganak si Merongshi. Si Jingzi at marami sa kanyang mga kapatid na babae ay naghihintay sa labas ng balisang. Mahigit 6 na buwan ding buntis si Sumochen at hindi napupunta sa korte. Nang dumating ang malinaw na sigaw, si Jingzi, na pabalik-balik sa bakuran, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Noon pa man ay hindi pa siya masyadong kinakabahan ng sumasali sa isang martial arts competition. Binabati kita kay Pangulong Jing, napakasaya mong magkaroon ng isang anak na babae. Lumabas ng kwarto ang midwife at ngumiti kay Jingzi. Hiniling ni Jingzi kay Guiji na maghanda ng mga pulang sobre para sa kanila upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, ngunit si Chu Xia, na nasa tabi niya, ay nagsabi, binabati kita sa ating Yayou Kingdom sa pagkakaroon ng susunod na reyna. Mula noong pumasok ang Oktubre, dumating na si Chu Xia, ang bagong reyna ng Yayou Kingdom. Pagdating niya sa Jingzhou, nanatili siya kay Merongshi. Sumulyap si Jingzi kay Chu Xia at sinabing, matagal ka nang lumabas, hindi ka pa ba handang bumalik? Anong nagmamadali? Gusto ko pang ibalik ang munting prinsesa. Kung gayon kailangan mong maghintay ng higit sa 10 taon. Pagkatapos sabihin iyon, hindi siya pinansin ni Jingzi, binuksan ang pinto at pumasok. Pumasok na ang iba pang mga kapatid na babae upang makita ang panganay na anak ni Jingzi. Nang pumasok si Jingzi sa silid, mahigit 100 babae ang nagmamadaling hawakan ang sanggol na naging sanhi ng pag-iyak ng sanggol. Matapos pag-alitan ni Luli, malumanay na lang niya itong naibigay kay Luli. Sa mga babaeng ito, maliban kay Merongshi, mas matanda si Luli. Kaakibat ng kanyang katayuan bilang panganay na kapatid na babae, ang ibang mga babae ay kumbinsido pa rin sa kanya. Naglakad si Jingzi patungo sa kama. Si Merongshi, nakapanganakan pa lang, ay mapat lang ngunit nasa mabuting kalooban. Matapos hawakan ni Jingzi ang kanyang kamay, itinaas ni Merongshi ang kanyang ulo at nagtanong, "MS Sir, binigyan mo ba siya ng magandang pangalan?" Nag-isip sandali si Jingzi, sabi, tawagin mo na lang siyang Romeng. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Jingzi, kinuha ang kanyang anak mula sa kamay ni Luli, at pinagmasdan itong idinilat ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Bagamat napakabata pa ng bata ay makikita pa rin ito sa pagitan ng mga kilay nito. Sa anino ni Merongshi, naramdaman ni Jingzi na ang karanasan sa taong ito ay talagang parang panaginip. Well, ang mapapangasawa ka ay talagang parang panaginip. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. Pangwakas. For more updates, click on the notification bell.